Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsumasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Kabanata 776 hanggang 775. Kabanata 776. Totoo na bilang General Manager ng Tere Regional Branch ng Colossal Investments, may karapatan siyang babaon ang iyong bayad sa komisyon. Gayunpaman, pera rin ito na dapat matanggap ni Colossal, kaya kailangan niyang magbigay ng makatwirang dahilan para sa naturang desisyon. Isa na hindi siya, o ikaw, ay hindi na ibigay hanggang ngayon. Iyon lang ay sapat na para sirain siya. Kaawa-awa at baluktot sa tuwa ang ekspresyon ni William, na para bang wala nang nagdulot ng higit na kagalakan sa kanya kaysa makitang may problema sina Celine at Jasper. Sa sandaling iyon, bumalik ang pangalawang pangulo at sinabi kay Jasper, handang makipagkita sa iyo ang pangulo. Gusto mo bang pumunta ngayon? Tumanggo si Jasper. Inutusan si Jack na aliwin ng maayos ang mga bisitang naroroon, pagkatapos ay sinundan ni Jasper ang vice-presidente. Nakatayo sa gitna ng grupo ng mga tao, tinitigan ni William ng masama ang nawawalang figure ni Jasper at ni Nishan. Bakas pa rin sa mukha niya ang pangungutya ng may isang kamay na hamampes sa kanyang noo. Ano ba yung hiningiti-ngiti mo dyan? Napakapangit at masungit. Tumawa ka ulit at bubunutin kita, yan ba ang gusto mo? F*** ka agad, naiinis ka sa akin. Kuwait. Ang Colossal Investment Headquarters sa Wall Street ay hindi masyadong malayo sa hotel na tinutuluyan ni Jasper, 2 block lang ang layo. Kasunod ng vice-presidente sa loob, sumakay si Jasper sa nakatalagang elevator pagkababa ng sasakyan at nakarating sa pinakamataas na palapag. Sa isang marangyang opisina, nakita ni Jasper ang pinuno ng pandaigdigang industriya ng ekonomiya at pananalapi, si Wharton Paulson. Sa kabila ng lampas na sa edad na 60 taong gulang, si Paulson ay mukhang punong-puno ng sigla habang kumikinang ang kanyang mga mata na parang nababasa ang isip. Magalang na sinalubong si Jasper nang pumasok siya sa mga pintuan, na nakatayo si Paulson at lumakad mula sa desk ng kanyang opisina. Inabot niya at nakipagkamay kay Jasper. "Hello, Lane. Ikinagagalak kong makilala ka sa wakas." Kahit paano mo ito tingnan, hindi humawak ng kandila si Jasper sa kaluwalhatian at kakayahan ni Paulson. Kaya naman, nabigla siya sa pagiging magalang ni Paulson. Kinamayan ni Jasper si Paulson at nagsalita, "Narinig mo na ba ako, Mr. Paulson?" Inimbitahan ni Paulson si Jasper na maupo sa sofa sa meeting area at nakangiting nagsalita, "Kanina pa ako nanunood ng stock market ng Summerland. Naisip ko na ang kanlurang ekonomiya ay umabot sa isang bottleneck pagkatapos ng taong 2000 at hindi na ito ang magiging sentro ng pag-unlad ng ekonomiya ng mundo tulad ng ilang dekada na ang nakalipas. Ako mismo ay naniniwala na ang Summerland ay mas kwalipikadong gampanan ang ganoong mahalagang responsibilidad sa halip." Nagulat si Jasper sa pananaw ni Paulson, dahil ang katotohanan ay talagang malalantad gaya ng kanyang hinulaang. Ang posisyon ng Summerland sa istrukture ng mundo ay magiging mas mahalaga, habang ang pag-unlad ng ekonomiya nito ay magkakaroon din ng mas malaking porsyento ng paglago sa buong mundo. Gayunpaman, wala sa mga ito ang dahilan kung bakit siya pinuntahan ni Jasper ngayon. "Mr. Paulson, habang nais kong ipagpatuloy ang pagpapalitan ng mga pananaw at opinyon sa kinabukasan ng mundo, patawarin mo sana ako, dahil naparito ako ngayon para magsalita tungkol kay Celine Maynard," diretsong wika ni Jasper. Ngumiti si Paulson at sumagot, "Alam kong pupunta ka para kausapin ako tungkol dito. Ngunit huwag mag-alala, ang Colossal Investments ay hindi isang marahas na ahensya ng hoodlum. Ang pagsusuri sa probity ay isang pagsisiyasat lamang kung saan kami ay nagtatanong tungkol sa nakaraang gawain ng tagasuri. Kaya, Miss Maynard is very much all right now. Kung kailangan mo, welcome ka na makipagkita sa kanya anumang oras. Pero bago tayo magsimula, Lane, gusto mo ba ng tsaa o kape? Naniniwala akong dapat tayong mag-usap. Pakiusap. Salamat. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling.
Kabanata 777. Matapos dalhin ng sekretarya ang 2 tasa ng tsaa, nagsalita si Jasper, Mr. Paulson, gusto kong malaman kung paano tinitingnan ni Colossal si Celine. Humalaklak si Paulson at nagsalita, bago ko sabihin sa iyo iyon, gusto kong malaman kung ano ang tingin mo kay Celine. Bahagyang itinaas ni Jasper ang kanyang noo at sumagot, kaibigan ko siya. Pagdating sa aming relasyon sa pagtatrabaho, mayroon siyang mga kakayahan na gugustuhin lamang na taglayin ng iba, at sa gayon, nakakatipid ng maraming oras ko. Sa mga tuntunin ng aming pribadong buhay, mayroon siyang kakaibang personalidad at karisma, at maswerte akong tinawag siyang kaibigan ko. Tumanggaw si Paulson. Nakasandal sa sofa, sumagot siya, magandang sagot iyan. Sa totoo lang, sa palagay ko nagsimula na akong inggit sa iyo para sa pagkakaroon ng isang mahusay na kaibigan. Ngunit Lane, kailangan mong maunawaan ang industriya ng pamumuhunan ay ibang-iba sa ibang industriya. Hinihikayat ko ang aking mga empleyado na maging kaibigan ang kanilang mga kliyente, ngunit maaari lamang silang maging kaibigan ng may kasanayan. Sa sandaling ang isang kliyente ay lumampas sa kung ano ang pagiging isang normal na pagkakaibigan, ito ay nagiging isang problema para sa parehong kumpanya ng pamumuhunan at ang empleyado mismo. Kalmadong sagot ni Jasper, naiintindihan ko na ang industriya ng pamumuhunan ay may sariling patakaran ng kaligtasan. Ngunit hindi mo ba naisip na medyo labis na maghinala kay Celine, na nagdala sa kumpanya ng pamumuhunan ng napakalaking deal sa negosyo, Mr. Paulson? Ito ay isang pagsusuri. Kailangan mong maunawaan ang Colossal ay may mga dahilan din. Una, ang isyo ngayon ay hindi mo maipaliwanag ni Celine ang dahilan sa likod ng pagbawas sa 20 commission fee. May malinaw na nakasaad na mga regulasyon sa loob ng Colossal Investments. Ang isang taong may mataas na posisyon na gaya ni Celine ay talagang may karapatan na mabayaran ang bayad sa komisyon, at ang kanyang limitasyon ay nagkataon lang. Maging 20%, gayunpaman, habang mayroon siyang tungkulin na gawin ito, mahalaga din na magbigay siya sa amin ng makatwirang paliwanag kapag ginawa niya ito. Kailangan niyang ipaliwanag kung bakit niya ginawa ito, at kung ano ang mga hindi maidudulot ng kanyang aksyon sa kumpanya. Ang katotohanan ngayon ay hindi siya makabuo ng isang makatwirang paliwanag para sa 20% na diskwento, kaya kailangang magsagawa ng panloob na pagsusuri. Bumalik sa isipan ni Jasper ang gabing iyon, kung paano ipinaalala ni Celine sa kanya ang isang matigas ang ulo ng babae na gusto ng pares ng mataas na takong sa window ng showcase. Hindi niya posibleng sabihin kay Colossal na binigyan siya ni Celine ng 20% na pagbaba sa mga bayad sa komisyon dahil nabasa niya ang salamin at nakuha kay Celine ang pares ng takong na gusto niya. Maaaring hindi mo alam ito, Lane, ngunit nang tumutol ang isang senior executive sa kanyang planong tulungan si Senna na may hayag sa publiko, ipinangako sa akin ni Celine na handa siyang tanggapin ang anumang pagsisiyasat hanggat hindi natuloy ang plano tulad ng nakasaad. Bukod dito, nangako rin siyang magbitiw kaagad at babayaran ang Colossal ng 3 beses sa bayad sa komisyon kung hindi nakamit ni Senna ang isang IPO na $100. Napatayo si Jasper sa sinabi ni Paulson. Nabaliw na ba siya? Galit na wika ni Jasper. Hindi kailanman kinailangan ni Jasper na makipagtulungan sa Colossal Investments, dahil hindi lang sila ang opsyon na magagamit niya. Mayroong iba pang mga kumpanya ng pamumuhunan tulad ng Lehman at Merlin sa ibang lugar. Hindi kailanman papayag si Jasper na makipagtulungan sa mga taong ito kung alam niyang nagbayad si Celine ng ganoon kataas na halaga para matuloy lang ang deal. Naramdaman ni Jasper ang isang walang pangalan na galit na namumuo sa loob niya habang iniisip niya kung gaano kawalang bahala ang ginawa ni Celine sa kanya nitong mga araw. Siya ay kumilos na parang walang mali, sa kabila ng napakalaking pressure na kanyang nararanasan. Matatanggap pa rin ito ni Jasper kung sinusuri si Celine dahil sa 20% na pagbaba sa mga bayarin sa komisyon. Gayunpaman, kung si William ang nagdulot ng resulta ng problema ni Celine ng ganoong kataas na presyo at pagtaya sa kanyang buong propesyonal na karera, kung gayon ito ay isang bagay na hindi matanggap ni Jasper. Pareho siyang galit at bigo. Galit sa kanyang sarili dahil sa hindi niya alam ang tungkol dito kanina, at bigo kay Celine sa paggawa ng sarili niyang mga desisyon nang hindi muna nagpapalam sa kanya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 778. Mukhang wala ka talagang alam dito. Hindi lang ikaw ang nag-iisip na nababaliw na siya.
Ako din. Napabuntong hininga si Paulsen at nagsalita, higit sa kanyang superior, ako rin ang kanyang tiyuhin na nagpalaki sa kanya. Ilang dekada na kaming magkakilala ng kanyang ama, magkaibigan kami. Ngunit hindi ko pa siya nakitang gumawa ng ganoon kalaking sugal. Tiningnan ni Paulsen si Jasper ng mabuti at nagpatuloy. Kaya gusto kong malaman kung ano ang susunod mong plano. Agad na pinatay ni Jasper ang apoy sa loob niya. Matapos ang ilang sandali ng pag-iisip, nakaisip siya ng isang tugon. Mr. Paulsen, gusto kong tapusin kaagad ng Colossal Investments ang lahat ng pagsisiyasat kay Celine, at sa halip ay nagbabayad si William, ang presidente ng Terre Regional Branch. Kung hindi, unilaterally mag-a-apply si Sena sa Nasdaq Review Committee at tatanggihan ang pagpunta sa publiko. Nang marinig niya ito, nagdilim ang ekspresyon ni Paulsen. Tumingin siya kay Jasper at galit na nagsalita, "That isn't a very smart decision, Lane. Tinatakot mo ba ako? Dapat mong malaman ang paggawa nito ay maglalagay ng Colossal sa isang napakahiyang posisyon. Mawawalan din ng malaking pagkakataon si Sena na mag-public at kailangan mong bayaran ang mga nakabili ng shares sa pamamagitan ng pre-IPO allocation. Kakailanganin mo ring bayaran ang Colossal para sa isang pagkalugi sa kontrata. Sigurado ako na ang isang matalinong negosyante ay hindi gagawa ng ganoong masamang pakikitungo." Kalmadong sagot ni Jasper, "President Paulsen, isa nga akong negosyante, pero higit pa riyan, lalaki ako. Bagaman tinitimbang ng bawat negosyante ang mga kalamangan at kahinaan bago ang bawat desisyon, ang isang tao ay hindi masyadong nagmamalasakit sa gayong mga bagay kapag gumagawa ng isang desisyon." Narinig ni Paulsen ang pagbabago sa tinutukoy ni Jasper sa kanyang sarili at seryosong tinitigan ang kabilang partido. "Iyan na ba ang iyong huling desisyon?" Tumango si Jasper. "Hindi ako makikipagkompromiso. Gayunpaman, kailangan mong malaman na mas mahal ni Celine ang kanyang career kaysa sa iba pa. Oo naman, malaya kang maghanap ng ibang kumpanya ng pamumuhunan kung ang relasyon ni Colossal at Sena ay lumalamig. Total, oras at pera lang ang mawawala sa iyo. Pero paano si Celine? Hindi lamang siya kailangang tanggalin ni Colossal pagkatapos nito, ngunit ang ibang kumpanya ng pamumuhunan ay hindi rin siya gagamitin. Hindi mo ba naisip yon?" Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper sa sinabi ni Paulsen. Sa isang matagumpay na ngiti, humigop ng mainit na tsaa si Paulsen. Ang lalaking nauna sa kanya ay namumukod tangi, ngunit napakabata pa niya para maging katapat niya. "Worst comes to worst, magbubukas na lang ako ng bangko at si Celine na magtatrabaho sa akin," biglang tumangala si Jasper para sabihin kay Paulsen. Natigilan si Paulsen sa kalagitnaan ng paghigop. Makalipas ang mahabang panahon, nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin kay Jasper na nanginginig sa pangungulit at nagsalita, "Alam mo ba kung gaano kahirap magbukas ng bangko? Hindi lamang kailangan mo ng mabigat na kapital upang mapanatili ito, ngunit kailangan mo ng mga kontak at patuloy na daloy ng negosyo. Lalo na sa Summerland, sa palagay ko ay hindi pinapayagan ng Summerland ang mga pribadong bangko." Mahinahong nagsalita si Jasper, "Pahintulutan kong ulitin ang aking sarili, Pangulong Paulsen, ang problema ko lang ngayon ay ang katotohanang sinusuri si Celine." Hinaplos ni Paulsen ang sulok ng mainit na tasa ng tsaa. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan siyang sumagot, "Maaari kong tapusin kaagad ang investigasyon ni Celine, ngunit dapat mong ipangako na aabot si Sena sa presyong hindi bababasa. $120. O hindi ko maipaliwanag ang sarili ko sa Board of Directors. Tungkol kay William, kung ang presyo ng bahagi ni Sean ay sapat na mataas, ang mga kakayahan ni Celine ay ipinapakita sa lahat, sa puntong ito ay magiging posible para sa kanya na kunin ang posisyon ng Pangulo ng sangay ng rehiyon ng Terra. Gayunpaman, tulad ng sinabi ko, ang kondisyon dito ay ang presyo ng bahagi ni Sena ay kailangang umabot ng hindi bababa sa $120. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 779. Paglabas ng Colossal Investments Headquarters, umalangaw sa isipan ni Jasper ang mga salitang sinabi ni Paulsen bago siya umalis. "Walang mga emosyon dito sa Wall Street, at wala rin kaming pakialam kung sino ang tama o mali. Ang tanging bagay na naghihiwalay sa aking kaaway ay mga benepisyo. Sino mang magdadala sa akin ng mga benepisyo ay isang kaibigan, at lahat ng iba ay aking kaaway.
Inamin ni Jasper na labis siyang naapektuhan ng mga sinabi ni Paulson. Ito ang malupit na katotohanan ng isang kapitalistang pamilihan. Kung hindi mo ito nararanasan, hinding-hindi mauunawaan ng isang tao kung gaano kadugo ang mga patakaran ng mga laro. Kunin ang kanyang pakikipagsosyo sa Colossal Investments bilang halimbawa. Sa maikling pag-uusap, napagpasyahan na nila kung sino ang uupo sa posisyon ng Pangulo ng sangay ng rehiyon ng Terra. Kung talagang maabot ni Jasper ang isang IPO na $120 para kay Sena, matagumpay sana niyang napatunayan ang kanyang mga benepisyo at halaga sa Colossal Investments. Itatapon lang ng Colossal Investments si William kung mas mahalaga sa kanila ang masayang pakikipagsosyo kay Jasper. Ang pagpapatalsik sa Pangulo ng sangay ng rehiyon ng Terra upang makuha ang tiwala at pagkakaibigan ni Jasper ay isang napakagandang bargain. Gayunpaman, ang saligan ay kailangang patunayan ni Jasper ang kanyang halaga. Ang presyo ng share ni Sena ang magiging pinakamabilis at direktang paraan para gawin ito. Kung mabaigo siya, hindi na babayaran ng Colossal Investments sina Jasper o Celine ng isa pang sulyap. Wala itong kinalaman sa kung sino ang tama o mali. Ito ay isang relasyon na puro lamang binubuo ng mga benepisyo sa pera. Ang taong nagdala ng mas malaking hiwa ng kita ay magiging kaibigan nila. Pagkatapos ng lahat ng ito, natapos ang handaan nang bumalik si Jasper sa hotel. Hindi alam ni Jasper kung saan nagpunta si Henry. Gayunpaman, hindi siya nag-aalala na ang nangungunang trust fund ng Harbor City na ito ay malagay sa anumang problema habang nasa isang date sa New York, kaya hinayaan siya ni Jasper na gawin ang gusto niya. Matapos makipag-usap kay Jack at magkaroon ng conclusion na napakahirap na itulak ang presyo ng bahagi ni Sena sa $120, dumating si Celine habang hinahanap si Jasper nang sila ay gagawa ng plano. Bumalik si Jasper sa kanyang silid at ibinuhos kay Celine ang isang tasa ng gatas na may kagaanan. Pagkatapos ay tumingin siya sa kanya, "Not bad, very beautiful." Si Celine ay nakasuot ng puting chiffon na masikip na damit habang ang isang magandang pulang sinturon ay nakapulupot sa kanyang baywang. Ang simpleng kasuotan ay nagsasalita ng mga volume ng mahusay na estilo ng nagsusuot. Kinuha ni Celine ang gatas at tinitigan ng diretso si Jasper. "So, hinanap mo si Paulson." Tumanggaw si Jasper. "So alam mo na ang lahat ngayon." Patuloy sa pagtango si Jasper. "At nangako ka rin kay Paulson na aabot sa $120 ang share price." Tumanggo rin si Jasper. Biglang dismayadong nagsalita si Celine, "Baliw ka ba? Alam mo ba kung gaano kahirap para sa isang bagong stock na malampasan ang presyong $120? Walang kumpanyang nakagawa ng ganoong resulta pagkatapos ng pagsabog ng dot-com bubble." Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 780. Baliw na ba ako? Nanlaki ang mga mata ni Jasper habang nakatingin kay Celine at nagsalita, "Ikaw ang baliw dito. Bakit wala kang sinabi sa akin?" Itinaas ni Celine ang kanyang kamay para isukbit sa likod ng kanyang tenga ang mga naliligaw na buhok bilang sagot niya, "It's my business. Bakit kailangan kong sabihin sa iyo kung ano ang gagawin ko?" Mahinahong sagot ni Jasper, "Kung ganoon, ang pangako ko kay Paulson ay negosyo ko rin, at hindi ko kailangang ipaliwanag ito sa iyo." "Oo. Ikaw." Nanlaki ang mga mata ni Celine habang nakatitig sa kanya, galit na galit sa sinabi ni Jasper. Pero sa sumunod na segundo, nalipat ang mga mata ng babae at napangiti siya ng palihim, "You're actually planning to provide for me. Bakit mo pa dadaanan ang lahat ng iyon para lang mailabas ako sa imbestigasyon? Ayoko lang na madamay ka sa ibang bagay dahil sa akin, lalo na kapag sigurado akong walang nangyayari sa atin. Hindi ko ugali na umupo at manood habang may ibang taong sinisisi sa isang bagay na hindi nila ginawa. Bukod dito, kung masasabi mo sa board of directors ng Colossal Investment na magre-resign ka at babayaran mo ng 3 beses ang halaga ng komisyon kung hindi maabot ni Sena ang presyo ng IPO na $100, ano ang pumipigil sa akin na itaas ito sa $120? Seryosong tumingin si Jasper kay Celine at nagsalita, "You have to trust me and Sena. Ang $100 hanggang $120 ay hindi ganoon kalaki ng pagkakaiba. Kung ganoon, ano ang susunod mong plano?" Tanong ni Celine. "I advertise mo, ano pa?
Kailangan kong subukan at sabihin sa lahat ng mga namumuhunan sa loob ng Estados Unidos na ang SENA ay isang bahagi na tiyak na pagkakakitaan nila. Kung hindi, mawawalan ka ng trabaho, at mawawala rin ang reputasyon at dignidad ko, tibet balikat na wika ni Jasper. Napakunot ang noo ni Celine nang maglaho ang masayang tingin na palagi niyang suot. Nag-iisip siya ng isang plano na lubos na magtataas ng presyo ng share ni SENA. To be honest, it's all the same for me regardless of this promise existed or not, tumingin si Jasper kay Celine habang nagsasalita. Kung mas mataas ang share price ni SENA, mas nakikinabang ako. Ang pagkakaiba lang ay wala akong tiyak na target noon, ngunit mayroon na ako ngayon. Ang anumang bagay na mas mababa sa $120 ay isang kabiguan, kaya kahit na wala ang deal na ito, ang layunin ko pa rin ay iangat si SENA sa abot ng aking makakaya. Ngunit ang target na ito ay masyadong hindi maabot. Kumunat ang noo ni Celine. Hindi naman, tumawa si Jasper, kailangan ko lang gumastos ng kaunting pera. Gagawa kami ng mga advertisement sa mga istasyon ng telebisyon sa buong Estados Unidos, pagkatapos ay pakikipanayam ang ilang eksperto sa stock market at ay advertise ito sa mga financial magazine. Ang kailangan nating gawin ay walisin ang impormasyong ito sa Estados Unidos ng mabilis hanggat maaari. Ang magagawa ng lahat ng mamumuhunan sa Estados Unidos ay makita at marinig si SENA sa susunod na 2 araw. Isama ito sa mga titulong hawak ni SENA, ang unang kumpanya ng internet sa Summerland na opisyal na magrerehistro sa Nasdaq, at ang unang tunay na kumikitang kumpanya sa internet sa mundo. Ang kailangan nating gawin ay sabihin sa mga namumuhunan na ang isang mahusay na paraan upang kumita ng pera ay nakatayo sa harap mismo ng kanilang mga mata. Bahagyang lumiwanag ang ekspresyon ni Celine sa sinabi ni Jasper. Bumantong hininga siya at nagsalita, iyon lang naman ang magagawa natin ngayon. Mag-iisip ako ng ibang plano. Mayroon akong ilang mga kontak dito sa Estados Unidos. Salamat, wika ni Jasper. Kapwa sila ni SENA ay itinuring na mga dayuhan dito sa Estados Unidos. Kalimutan ang mga kontak, hindi sila makakarating kung hindi para sa colossal investments. Kaya, ito ang mga bagay na tanging si Celine lang ang makakagawa. Umangat ang sulok ng labi ni Celine, at isang magaan at pamilyar na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sinabi sa akin ni Paulson na pinagbantaan mo ang kabuuan ng colossal investments para sa akin. Alam mo ba ang ginagawa mo? Iyan ay isang financial behemoth na pinag-uusapan natin dito. Ang pinakamahusay na kumpanya ng pamumuhunan sa mundo. Paano mo sila nababantaan? Gayunpaman, ipinapakita ng katotohanan na gumagana pa rin ito sa kanila. Ngumiti si Jasper. Ipinag-claim mo rin, na nangingibabaw, na magbubukas ka ng isang bangko para magtrabaho ako kung magre-resign ako sa Colossal. Napasandal si Celine, kasama ang 4 na paa sa sopa habang itinutulak ang maliit na mukha sa harap mismo ni Jasper. Dahil sa kanyang posisyon, kailangan lang itagilid ni Jasper ang kanyang ulo at makikita niya ang kwelyo nito na nakalabas sa harap ng kanyang mga mata. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 781. Alam mo ba kung gaano kahirap magbukas ng bangko? Sigurado akong naisip ni Paulson na nagbibiro lang ako, walang putol na napaatras si Jasper at nagsalita, hindi ba tayo masyadong close ngayon? Tayo ba? Nararamdaman ko ang pagnanais na sugurin at lumunin ka ngayon, bagaman. Imbes na umatras ay mas lumapit si Celine kay Jasper. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagiging ligaw ng isang malaking pusa. Hanggang sa pinilit niya si Jasper na sumandal sa armrest na walang mapupuntahan ay napangiti siya ng masama. Kanina ka pa nagsabi ng ganito, pero alam mo ba kung ano ang sinabi ni Paulson tungkol sa iyo? Sinabi niya na talagang nakita kanyang nagbukas ng sarili mong bangko sa sandaling nagmungkahi ka ng ganoong bagay. Payag kang pumunta sa malayo para sa akin tapos sinasabi mong ayaw mo akong tustusan. Ang iniisip mo lang ay kung paano mo aasikasuhin ang mga pangangailangan ko, pero sinasabi mong masyado akong malapit sa iyo. Lahat ng ginagawa ng mga lalaki ay kasinungalingan. Napuno ang tenga niya ng malambing na boses ni Celine at ang ilong niya ay walang laman kundi ang banayad na halimuyak ni Celine. Ang tanging nakikita ay isang sheet ng puti na ipinakita ni Celine nang walang pakialam sa mundo. Talaga bang hindi ka natatakot maglaro ng apoy? Tumawa ng malakas si Celine sa sinabi ni Jasper at umupo ulit.
Iniunat niya ang kanyang makatarungan at malambot na guya para iuntog ito sa hita ni Jasper. Habang ginagawa ang medyo intimate at amorous act na ito, sumagot si Celine, ang paglalaro ng apoy ang galing ko. At saka, ang salungat at mahiyaing ekspresyon mo ngayon ay talagang kaibig-ibig. Wala sa mood na tumugon sa kanyang mapaglarong mga salita, nagtanong si Jasper, ilang mapagkukunan ang maaari mong pakilyusan sa Estados Unidos. Napakahalaga nito, dahil kailangan kong malaman bago ko may sigawa ang iba pang mga plano ko. Pinag-cross ni Celine ang kanyang mga paa, saka inabot upang idiin ang laylayan ng kanyang palda para hindi malantad ang kanyang mga pangilalim na damit. Sa kabila nito, ang kanyang mga mata ay nasa Jasper sa buong oras. Siya half ng bahagya. Pagkakita sa lalaki na mataimtim na nakatitig sa kanya. Pagkatapos ay nagsalita siya, sabihin mo muna sa akin ang iyong plano, pagkatapos ay makikipagtulungan ako sa iyo at immobilize ang aking mga mapagkukunan. Kuwait, nang sumunod na araw, napansin ng kalahati ng mga mamamayan ng Estados Unidos ang Sena, ang pangalan ng isang negosyo sa Summerland, na lumabas sa kanilang mga telebisyon, radyo, at pahayagan. Ang mga mamumuhunan ay hindi pamilyar sa kumpanya. Ang lahat ng mga portal ng balita sa pananalapi ay may higit o mas kaunting sakop sa listahan ng Sena ng Summerland, at bawat eksperto sa stock sa bansa ay nagbibigay ng kanilang mga opinyon tungkol dito. Ang katotohanan ay nanatili na ang mga profesional ay pareho sa loob at labas ng bansa. Salamat kay Celine, isang istasyon ng telebisyon ang nagulat ng isa pang balita. Isang piging ang ginanap ng business team ni Sena mula sa Summerland, kasama ng mga investor na pinamumunuan ng Colossal Investments sa banquet hall ng DoubleTree Hotel sa Wall Street ngayong taon. Ayon sa isang mapagkakatiwalaang source, ang may-ari ng Sena ay ang misteryosong retail investor mula sa International Crude Oil Futures Incident noong nakaraang taon. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, pagmamay-ari na ngayon ni Sena ang pinakamalaking panloob na portal ng Summerland, pati na rin ang isang bagong laro, ang United Legends, nakakalabas lang sa merkado. Nasira ng larong ito ang world record para sa bilang ng mga tao online sa unang araw ng pampublikong beta testing. Sa panghuling base ng manlalaro na 2 milyong online na manlalaro, ang laro ay walang alinlangan na pinakamalaking laro sa internet sa mundo. Sa kasalukuyan, nagsimula na ang United Legends ng operasyon at paniningil ng mga bayarin. Ayon sa aming reporter sa Summerland, kasama ang evaluation report na ipinadala ni Sena sa Nasdaq, United Legends. Kasalukuyang mayroong 170 binabayarang manlalaro na nag-aambag sa kita ni Sena na milyon-milyong summer dollars. Walang pag-aalinlangan, habang ang mga industriya ng internet sa buong mundo ay patuloy na nag-iisip tungkol sa mga paraan upang mabawasan ang kanilang mga pagkalugi, sinimulan na ng Summerland Sena na iligtas ang nahihirapang industriya ng internet ng kanilang bansa sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanilang negosyo at pagtapak sa industriya ng paglalaro. Sa ilang antas, ang Sena ay ang tanging kumpanya ng internet sa mundo na nalutas ang napakalaking isyu ng pagkakakitaan. Bilang resulta, inimbitahan namin ang aming espesyal na commentary expert, Mr. David Smith, para sabihin sa amin kung gaano kaiba ang Sena. Kasunod ng balita ay isang hindi malinaw na larawan ng side profile ni Jasper. Ang larawan ay kuha mula sa malayo, kaya ang tanging nasabi nila ay ang edad at pangangatawan ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 782. Sapat na iyon. Isang lalaki sa kanyang 20s, mula sa Summerland. Ang dalawang mahalagang balitang ito ay nakaakit ng mga mamumuhunan mula sa Estados Unidos na matagal nang naghahanap sa mahiwagang retail investor na ito. Ang alinman sa mga balita ay sapat na upang pukawin ang labis na interes mula sa lahat. Ang internet sa mga estado ay mas mahusay na binuo kaysa sa Summerland, kaya ilang sandali lang ang nakalipas pagkatapos na ang balita at tsismis tungkol kay Jasper ay nagsimula ng kumalat online. Hindi mabilang na mamumuhunan ang tinatalakay ang pagkakakilanlan ni Jasper. Habang ang higit pa sa kanila ay likas na nagbasa ng higit pa tungkol sa pagpunta sa publiko ni Sena. Pagkatapos ay napagtanto nila na ang buong merkado ay sumunod ng malapit at nagkaroon ng bullish outlook sa Sena. Hindi mula nang lumitaw ang dot-com bubble, ang lahat ng media ay nagsalita tungkol sa parehong kumpanya ng internet sa parehong oras. Pabayaan ang isa na hindi pa nababatid.
Napataas nito ang atensyon ng karamihan sa mga namumuhunan sa Estados Unidos at nagsimula silang maghanap at matuto ng higit patungkol sa Sena, pati na rin malaman kung kailan isa sa publiko ang kumpanya. Kaya't habang papalapit ang petsa kung kailan magiging publiko si Sena, nagsimula lamang itong mag-trend. Hindi mabilang na mamumuhunan ang naghahanda ng kanilang mga pondo para magamit ang pagkakataong ito at kumita ng maraming pera. Sakto namang pinatay ni Jasper ang telebisyon. Alam niya na ang balita tungkol sa kanyang sarili ay isang bagay na pinagtulungan ng mga kontak ni Celine at ng Colossal Investments na ilabas. Hindi masyadong inisip ni Jasper, dahil sinabi sa kanya ni Celine na ilalabas niya ang hype sa paraang paraan. Ito ay isang kapitalistang kahilingan. Saktong pagkapatay ni Jasper ng telebisyon ay bigla siyang nakatanggap ng tawag mula kay Celine. Buksan mo ang telebisyon, Intercontinental Channel 3, pagmamalaki ng tono ni Celine. Na-off ko lang. May malaking balita ba? Naguguluhang tanong ni Jasper ngunit agad ding binuksan muli ang telebisyon. Gaya ng hiniling ni Celine, nag-shuffle siya sa Intercontinental Channel 3. Nag-iba ang screen at isang tingin si Jasper at hindi niya maialis ang kanyang mga mata. Bago ang kanyang mga mata ay isang panayam sa stock god, si Winston Bennett. Ang nilalaman ng panayam ay tiyak tungkol kay Sena. Personal kong iniisip na maraming potensyal para sa kumpanya ng internet na ito mula sa Summerland. Nakakahiya na ang pre-IPO quota nito ay matagal nang naubos. Gayunpaman, pinabantayan ko na ang aking koponan para sa mga pinakabagong balita. Kapag ito ay naging publiko, pinaplano kong bumili ng ilang bahagi ni Sena na may ideya na panatilihin ang mga ito. Kung ang lahat ng nakaraang patalastas ay upang sabihin sa mga mamumuhunan ng Estados Unidos ang tungkol sa pagkakaroon ni Sena, kung gayon ang pakikipanayam kay Winston Bennett ay direktang nag-apoy sa sigasig ng mga mamumuhunan. Ang kinikilalang internasyonal na titulong Stock God ay kumalat na sa buong mundo. Ang pagbabalik ng tao sa mga pamumuhunan pati na rin ang kanyang matalas na mga desisyon pagdating sa merkado ay umani ng pagsamba mula sa maraming namumuhunan. Sa pagtulong sa kanya ni Winston Bennett, nagsimulang lumaki ng husto ang hype ni Sena. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 783. Kinailangan ng higit pa sa pera upang maging bida ng isang taong kasing kalibre ni Winston Bennett. Bilang isa sa nangungunang 10 pinakamayamang tao sa mundo, walang saysay na bayaran si Winston Bennett para mag-advertise para sa iyo. Iyon ay magiging ganap na katawa-tawa. Kinailangan ng mga pabor at katayuan upang ilipat ang gayong mga tao sa pagtulong sa iyo. Hindi inaasahan ni Jasper na magiging ganoon kalakas si Celine, hanggang sa punto kung saan maaari niyang tulungan si Winston Bennett. Humalaklak si Celine, halatang natuwa sa gulat at papuri ni Jasper. Gayunpaman, nagpaliwanag pa rin siya. Si Winston Bennett ay talagang isang mabuting kaibigan sa isa sa aking mga nakatatanda. Ang ginawa ko lang ay hilingin sa matanda na ito na kontaken siya. Tiningnan ni Winston Bennett ang pagsusuri ni Sena at agad na pumayag na tumulong sa pag-advertise nito. Ito ay higit pa sa isang script para sa advertisement. Sinadya niya iyon noong sinabi niyang may balak siyang bilhin ang ilang shares ni Sena. Kaya kung gusto mong mabigla, magulat ka sa katotohanan na ang Sena mo ang nagpakilos sa kanya. Napangiti si Jasper nang marinig niya si Celine at sumagot, sa pagtulong sa amin ni Winston Bennett, sigurado ako na ang presyo ng share ni Sena ay itutulak sa medyo mataas na presyo kapag napunta ito sa publiko. Hindi na natin kailangang mag-alala masyado tungkol dito, kung gayon. Habang ang labas ng mundo ay unti-unting namumuhunan sa sitwasyon ni Sena, opisyal na dumating din ang araw kung kailan magiging publiko si Sena. Sa inaasahang araw na ito, maagang nagising si Jasper at naghilamos ng maingat. Isinuot niya ang pinasadyang suot na binili ni Celine para sa kanya sa Waterhoof City at hiniling na isuot niya ngayon. Pagkatapos ay naglakad na siya palabas ng kwarto. Sa lobby ng hotel, naghihintay sa kanya si Jack at ang iba pa. Nandoon din si Henry. Bagamat ang lalaki ay nawala ng higit pa kaysa sa kanyang naroroon, alam niyang mas mahusay kaysa sa mahuli sa isang mahalagang araw. Ang lahat ay nakasuot ng mga formal na terno, maging si Henry ay nakasuot ng bakal. Ang pinagkaiba lang nila ay mukhang kinakabahan si Jack, habang si Henry ay nanatiling maingay gaya ng dati.
Tahimik pang ang nagbubulungan ang lalaki sa sarili kung anong uri ng eroplano ang bibilhin niya para lilipad pabalik pagkatapos ng araw na ito. Mr. Lane. Inakay ni Jack ang mga senior executives ni Sena para batiin si Jasper nang makita itong dumating. Tumanggaw si Jasper at ngumiti kay Jack. Kinakabahan, Jack. Ngumiti ng pilit si Jack. Kasinungalingan kung sasabihin kong hindi. Kung tutuusin, ito ang unang pagkakataon na may nangyaring ganito. Ang presyo ng share ni Sena kapag napunta ito sa publiko ang magdedetermina ng resulta ng lahat ng ating pagsusumikap. Haha, understandable naman. Pagkatapos ng lahat, napakaraming beses lamang na ang isang tao ay nakakapag-ring ng Nasdaq opening bell. Tinapik ni Jasper ang balikat ng matandang kapareha sabay ngiti ng malapad. Relax. Ang kabuuan ng Wall Street ay magpapasaya sa amin, at ang buong Nasdaq Composite ay sasalubungin ang aming pagdating. Kami ang may-ari ng New York ngayon, sagot ni Jasper. Saglit na natigilan si Jack. Bigla niyang naramdaman ang matinding pagkakaiba ng paningin nila ni Jasper at ng dominanteng aura. Pagtingin sa itaas, ang makikita lang ni Jack ay kung paanong dinadala ni Jasper. Isang buong bagong mundo sa kanyang mga balikat sa kabila ng kanyang medyo slim figure. Huminga ng malalim, pinakalma ni Jack ang excitement at kaba sa loob niya at mabilis na sinundan ang mga yapot ni Jasper. Matagal nang naghihintay ang mga reporter sa entrance ng lobby ng hotel at mabilis silang sumugod para makapanayam sila nang makita nilang lumabas si Jasper at ang iba pa. Pipigilan lamang ng mga bodyguard ng Colossal Investments. Nang walang ibang pagpipilian, maaari lamang subukan ng mga mamamahayag na iunat ang kanilang mga mikropono at magtanong ng lahat ng uri ng mga katanungan. Bawat isa sa kanila ay nagdasal na sana ay swertehin sila ni Jasper na sumagot sa kanilang mga tanong, at tiyak na gagantimpalaan sila ng kanilang mga nakatataas. Gayunpaman, sa harap ng mga reporter na ito, ngumiti lamang si Jasper ng magalang ngunit hindi sumagot sa mga tanong ng sinuman. Tapos naglakad siya papunta sa kotseng huminto sa gilid. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 784. Sa tabi ng sasakyan ay nakatayo si Celine na sumalubong sa kanya ng nakakatuwang ngiti. Sobrang gwapo, puri ni Celine habang naglalakad si Jasper. Ngumiti si Jasper at sumagot, ang kagandahan ng isang babae ay nasa kanyang mga katangian at kanyang aura, ngunit higit pa sa hitsura ng isang lalaki ang kailangan para magmukhang gwapo. Iyan ba ay ipinapakita mo kung gaano ka matagumpay ngayon? Tanong ni Celine kay Jasper. Ito ay isang magandang tanawin upang pagmasdan. Sa ilalim ng mata nung natitig ng lahat at kumikislap na mga kamera, mas alam ni Jasper kaysa makipaglandian kay Celine dito. Kaya ngumiti lang siya at yumoko para sumakay sa kotse. Wus, ungol ni Celine at tumalikod na para makapasok din. Nagsimulang gumalaw ang linya ng mga sasakyan at nalampasan nito ang karamihan at nagtungo sa Nasdaq Center. 5 minutong lakad lang ang layo ng hotel ni Jasper mula sa Nasdaq Center, ngunit nagayos na ng mga sasakyan ang Colossal Investments para sa okasyon. Pagkatapos ng lahat, ang grupong ito ng mga tao ay magpapatugtog ng Nasdaq opening bell. Paano sila basta na lang lumakad? Ilang minuto pa at dumating na ang pila ng mga sasakyan. Magkakaroon ng seremonya mamaya at ang presidente ng Nasdaq, si Franklin, ay lalabas sa isang palabas kung gaano nila pinahahalagahan ang isang negosyo sa Summerland. Ito ay mas politikal kaysa sa negosyo, kaya huwag masyadong isipin ang tungkol dito. Formality lang, bulong ni Celine kay Jasper. Tumanggaw si Jasper bilang pag-unawa. Maya-maya lang ay bumukas ang mga pinto ng sasakyan at lumabas si Jasper ng sasakyan. Binigyan ng Nasdaq si Sena ng pinakamataas na paggalang, na may pulang carpet na nakaligid sa malayo mula sa pasukan nito at mga western bodyguard na nakatayo sa magkabilang gilid ng carpet. Ang electronic display sa tabi ng pasukan ay puno ng mga salita ng pagbati. Pagkababa ng sasakyan, tumangala si Jasper sa malaking screen sa itaas ng Nasdaq Exchange at napagtanto na mayroong pulang bandila ng Summerland pati na rin ang mga salitang pagbati ni Sumrish. Nakita din ito ni Jack. Napuno ng aura ng kanlurang kapitalismo, isang pulang bandila na may 5 bituin ang lumitaw sa elektronikong display ng Nasdaq Exchange sa Wall Street. Ito ay isang di malilimutang tanawin. Nagbabago ang panahon, bulalas ni Jasper. Ngumiti si Jasper, at mas mababago lang ito sa hinaharap. Ngumiti ang dalawa at tumapak sa red carpet,
pumasok sa exchange center sa ilalim ng kumikislap na ilaw ng mga reporter. Ang exchange center ay nabalisa. Habang ang bawat bagong kumpanya na nagsapubliko sa merkado ng Nasdaq ay tatawagan ang pagbubukas nito, lahat sila ay iba-iba ang pakikitungo. Ang kay Sena ay may mas mataas na kalibre, dahil ang host ng seremonya ay ang Pangulo ng Nasdaq, isang 70 taong gulang na lalaki na tinatawag na Franklin. Maligayang pagdating sa Estados Unidos, sa Wall Street, at sa Nasdaq, binata mula sa sinaunang Summerland. Mabulaklak na salita ni Franklin at napangiti siya habang nakikipagkamay kay Jasper. Magiliw na ngumiti si Jasper at magalang na sumagot, "Salamat sa magiliw na pagtanggap, Pangulong Franklin. Sigurado akong makakamit ko ang gusto ko dito." Magiliw na pinalakpakan ni Franklin ang balikat ni Jasper at nagsalita, "Ang mga himala ay nangyayari sa lahat ng oras dito. Sigurado akong makakamit mo ang gusto mo. Maraming balita tungkol sa iyo ngayon. Bibili rin sana ako ng ilang shares ni Sena kung hindi dahil sa hindi ko pagpapahintulot sa aking trabaho na sumali sa share trading," biro ni Franklin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 785. Ang western humor ni Jasper ay nagpatawa si Franklin ng malakas, at ang kanyang impresyon kay Jasper ay lalong bumuti. "Magaling kaming magkaibigan ni Paulson. Napag-usapan na namin ng pribado ang tungkol sa iyo noon at ngayong nakilala na kita, naniniwala akong may kinikilingan ang matandang kaibigan ko," nakangiting wika ni Franklin. Ang tila normal na pangungusap na ito ay naglalaman ng ilang mahahalagang detalye at sumagot si Jasper, "Salamat." Habang ang iba ay maaaring maunawaan na si Jasper ay nagpapasalamat lamang kay Franklin para sa papuri, siya ay talagang nagpapasalamat sa kanya para sa impormasyon. Tumanggaw si Franklin at kinausap ng kaunti si Jasper bago ito dahan-daang umalis. Pagkaalis ni Franklin, tiningnan ni Jasper ang oras at napagtanto niyang kasalukuyang alas 8:30 na sa New York at may isang oras pa bago magbukas ang merkado sa alas 9:30. Ang malaking exchange center ay punong-puno ng mga tauhan at mga mamamahayag, dahil may isang oras na lamang bago ay ring ni Sena ang opening bell ng Nasdaq. Sinasagot ni Jack ang mga tanong ng reporter habang hahanapin sana ni Jasper si Henry, si Celine na lang muna ang makapag-isip. "Tara, gusto tayong makilala ni Paulson." Sinundan ni Jasper si Celine sa ikalawang palapag ng exchange center. Isa itong malaking opisina na may mga bintanang mula sahig hanggang kisame ang malinaw na nagpapakita ng kaguluhan sa loob ng exchange center. Si Paulson at William ay nakaupo mismo sa tabi ng mga bintanang mula sahig hanggang kisame nang dumating sina Jasper at Celine. "Nandito ka pala. Halika rito," nakangiting wika ni Paulson. Lumapit sina Jasper at Celine at tumayo sa mga bintanang mula sahig hanggang kisame. Habang nakatingin sa exchange center sa ibaba, magsasalita na sana si Jasper nang tumabi si Celine sa kanya. "Lumayo ka sa B***** na yan." Namutla ang mukha ni William sa galit sa sinabi ni Celine. Ngumiti si Paulson na parang walang narinig at lumingon kay Jasper. "Isang oras pa bago ipakita ng ating pangako ang resulta nito, Lane. May tiwala ka ba?" Sumagot si Jasper, "Ang kumpiyansa ay isang bagay na hindi ako kailanman nagkulang." "Ang sobrang kumpiyansa ay humahantong sa pagmamataas," sabi ni William na may kasamang panunuya, "Natatakot ako na hindi mo alam kung magkano ang ibig sabihin ng $120 per share, di ba?" "Tinanong ka ba namin?" Malamig na tinignan ni Celine si William. Ang mapang-uyam na tingin ni Celine ay nagpasiklab sa galit ni William ngunit pinilit niyang kumalma at nginisyan. "Hayaan ko munang ipagmalaki mo ang sarili mo sa ngayon. Ngunit kung ang iyong IPO ay hindi umabot sa $120 mamaya, gusto kong makita kung patuloy kang magmamalaki. Sana ay tutuparin mo ang iyong pangako, Mr. Paulson." Hindi pinansin ni Jasper si William at kinausap si Paulson. "Bumantong hininga," sumagot si Paulson, "bagamat hindi ko nais na makakita ng ganoong eksena, Lane, hindi ko mahanap sa aking sarili na magkaroon ng pananampalataya sa iyo. Ang Sena ay talagang isang napakahusay na kumpanya, at tiyak na maniniwala ako sa iyo kung ikaw ay nagmungkahi ng isang IPO na $80. Ngunit ang $120 ay napakahirap gawin. Ito ay isang mahirap na taas upang maabot kahit na bago ang dot-com bubble pop, pabayaan ngayon. Nagbago ang merkado, Lane,
At hindi pa huli ang lahat kung gusto mong magbago ang isip mo ngayon. Kalmadong ngumiti si Jasper at sumagot, sinunod ko ang mga regulasyon at tradisyon noon pa man, Pangulong Paulson, at talagang maraming bagay na hindi maiisip, mga bagay na imposible ayon sa natutunan ko sa aking karanasan. Ngunit nakakalungkot na ang mundo ay kontrolado ng mga taong kayang baguhin ang imposible sa isang bagay na posible. Hindi ako tatayo rito kung gagawin ko ang lahat ayon sa convention bilang isang normal na empleyado lamang ng ilang kumpanya sa Summerland. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 786. Naririnig ni Paulson ang determinadong determinasyon sa mga salita ni Jasper at mataman siyang tiningnan, sinabing, sana manalo ka sa taya sa pagkakataong ito dahil mas responsable ka na ngayon kaysa sa iyong sarili. Makalipas ang 40 minuto, lumabas ng opisina sina Jasper at Celine. Sa kalagitnaan ng hagdan, tinanong ni Celine si Jasper, magiging okay ba talaga? Lumingon si Jasper kay Celine at nakita niya ang pag-aalala sa mukha nito. Nakangiting sagot niya, I think it's a bit too late to ask this question, di ba? Reklamo ni Celine, ayoko lang na ma-pressure ka. Alam nating pareho na ang $120 per share ay napakataas na presyo. Ano ang silbi ng lampasan ito kung hindi ito mataas? Tanong ni Jasper. Nagdududang tumingin si Celine kay Jasper at nagtanong, bakit parang may secret weapon ka pa? Sabihin mo sa akin kung ano iyon, at least hindi ko na kailangang mag-alala. Itinaas ni Jasper ang kanyang mga palad at ngumiti, anong sikretong sandata? Nagawa na namin ang lahat ng aming makakaya nitong mga nakaraang araw. Kung ano man ang susunod ay wala na sa atin. Dagdag pa, kahit na mayroon akong ilang lihim na sandata, mayroon lamang 20 minuto bago ay ring ni Sena ang opening bell ng Nasdaq. Huli na ngayon, hindi ba? Napagtanto na may katuturan ang mga sinabi ni Jasper, galit na sagot ni Celine, totoo. Medyo kinakabahan lang ako ngayon, kumbaga. Relax. Pag-aaliw ni Jasper. Tumanggo si Celine at huminga ng malalim bago kumurap kay Jasper, nagtanong, kung magtagumpay ka, paano mo pinaplanong magdiwang? Nagkibit balikat si Jasper at naglakad. Hindi ko pa naiisip, hindi pagdiriwang ang pangunahing pinagtutuunan ng pansin dito. Maiisip natin iyan pagkatapos nating maipasa ang round na ito. Sa simula, naging paraan lang si Sena para mapaganda ni Jasper ang kanyang cash flow. Sa pag-unlad ng sitwasyon, ito ngayon ay naging isang bagay na mas mahalaga. Ito ay isang bagay na hindi inaasahan ni Jasper. Ang pag-urong ay hindi isang opsyon ngayon, kaya ang tanging magagawa niya ay lumakad pasulong at subukang itulak ang presyo ng bahagi ni Sena ng mataas hanggat maaari. Sa buong katapatan, walang tiwala si Jasper na matamo ang ganap na tagumpay. Pagkatapos ng lahat, ang sitwasyon ay madaling kapitan ng maraming pagbabago. Habang si Sena ay naging publiko na rin sa kanyang nakaraang buhay, hindi niya maikumpara ang sitwasyon noon sa mga nangyayari ngayon. Ang pagbabasehan nito sa kanyang alaala sa kanyang nakaraang buhay ay wala sa tanong. Sarili niya lang ang maaasahan niya ngayon. Habang humihinga siya, nakita ni Jasper si Jack na nakangiti ng malawak sa podium at inakay siya para tumunog ang kampana. Inayos ang kanyang emosyon, humakbang si Jasper. Sabay sa second floor. Nakatayo si Paulson sa tabi ng mga bintanang mula sa sahig hanggang sa kisame habang nasa likod ang kanyang mga kamay. Wala nang makita si William at sa tabi niya ay nakatayo ngayon si Franklin, ang presidente ng Nasdaq. Tiningnan ni Franklin ang figure ni Jasper at nagsalita, napakapambihirang tagasilangan. At napakabaliw din, dagdag ni Paulson. Hindi ko maiwasang isipin na magkakamali ka sa pagkakataong ito, matandang kaibigan. Tumawa ng malakas si Franklin. $120. Niloloko mo ba ako? No way. Umiling si Paulson at mahinahong nagpatuloy, o nitong mga dekada na nagtatrabaho ako bilang presidente ng Colossal Investment ay naging walang kabuluhan. Ang pinakamapanganib na bagay na dapat gawin sa merkado ng pananalapi ay ang trabaho na ganap na batay sa iyong mga karanasan, matandang kaibigan. Ang pagiging matanda ay walang halaga sa industriyang ito at ang tanging kinakatawan nito ay kulang ka, higit pa sa mga kabataan, ang tapang at pagiging agresibo na kailangan ng merkado, makahulugang wika ni Franklin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 787.
Lumipas ang oras at ngayon ay 3 minuto na lang bago magbukas ang palengke at naging publiko si Sena. Inimbitahan si Jasper sa pansamantalang itinayo na entablado. Ang entablado ay nasa ilalim mismo ng pinakamalaking pangunahing screen sa Nasdaq Exchange Center, na nasa gitna ng silid. Sa ilalim ng masikasong titig ng lahat, umakyat sina Jasper at Jack sa entablado. Sa gitna ng stage ay may malaking kampana. Mula nang itatag ang Nasdaq Exchange, ang bawat negosyo na naging pampubliko ay magkakaroon ng legal na personalidad nito na ipapatugtog ang kampanang ito. Ito ay isang tradisyon gaya ng isang simbolo. Ang electronic screen ay patuloy na nagpapakita ng mga mundo ng pagtanggap tulad ng Nasdaq Welcome Sena, habang daan-daang mga mangangalakal ang nakalagay na sa posisyon. Mayroong ilang dosenang mga reporter na may hawak ng kanilang mga kamera, naghihintay na kunan ng larawan ang makasaysayang sandaling ito. Tinanggap ni Jasper ang isang kahoy na martilyo mula sa isang manager sa Exchange Center at aanyayahan pa sana niya si Jack na magbell nang makita niyang umiling-iling ang isa habang nakangiti. Dapat ikaw mismo ang magbell, Mr. Lane, nagsalita si Jack. Natigilan man siya, nakita ni Jasper ang ningning sa mga mata ni Jack at hindi na siya nagpumilit. Sige. Napatingin ang lahat at nakatutok sa electronic screen na nakatikip sa buong dingding. Nagpakita ito ng logo ng Nasdaq at Sena, pati na rin ang isang analog na orasan. Tuloy-tuloy ang pagtiktik ng pangalawang kamay ng orasan hanggang sa halos sumapit ang alas 9:30 ng umaga. 5, 4, 3, 2, 1. Daan-daang tao ang nagbilang ng sabay-sabay sa Exchange Center. Kasalukuyang alas 9:30 ng umaga sa Estados Unidos, at kinatok ni Jasper ang kahoy na martilyo sa kampana, na nagpapahiwatig ng pagbubukas ng merkado. Sing-sing. Ang malalim at malakas na tunog ng kampana ay umalangaw-ngaw sa buong Exchange Center. Sa ilalim ng palakpakan ng lahat, ang mga kamera ng mga reporter ay kumikislap ng nakakabaliw habang sinusubukan nilang gunitain ang makasaysayang sandaling ito. Sa sandaling ito, ang mga pagbabahagi para sa unang internet enterprise mula sa Summerland ay lumipat mula sa pagsabog ng dot-com bubble at inirehistro ang sarili nito sa Nasdaq Exchange Center. Ang ticker nito, Sena. Bumaba si Jasper at ang grupo sa stage pagkatapos nilang magbell. Sinimulan nilang bigyang pansin ang mga pagbabago sa mga presyo ng pagbabahagi. Medyo nakakanerbiyos. Isang senior executive ang huminga ng malalim at nakaramdam ng kaunting pagkabalisa. Medyo relaxed si Jack habang nakangiti at sinabing, ang share market sa United States ay may iba't ibang panuntunan kumpara sa mga market sa bahay. Ang mga bagong share dito ay karaniwang mas binibigyang pansin ang pre-IPO sa unang araw ng trading at ang mas maraming share na binili bago ang IPO ay nagiging mas mataas na presyo ng share. Magtatagal bago makumpirma ang data. Huwag kang mag-alala. Sa Estados Unidos, karamihan sa mga mamumuhunan ay may kaugaliang bumili ng mga bahagi ng mga bagong negosyo sa pamamagitan ng pre-IPO. Si Sena, halimbawa, ay nagsimula sa isang isyo na presyo na $25 na may $76 na milyong na halaga ng shares outstanding. Ang mas maraming shares na binili ng mga mamumuhunan sa pamamagitan ng pre-IPO, mas mataas ang presyo ay tataas. Ang pinakamahalagang bagay ay walang 10% na limitasyon sa pagtaas pagdating sa pagbili ng mga pagbabahagi sa pamamagitan ng pre-IPO. Nangangahulugan iyon kung sapat na ang Sena, ang mga presyo nito ay maaaring tumaas kaagad sa $200. Gaano kahirap iyon? Imposibleng mahirap. Ang share market ay hindi na kasing baliw tulad ng dati bago ang pagsabog ng dot-com bubble. Habang bumagal ang pag-unlad ng ekonomiya ng mundo, bumaba rin ang kalakalan sa malalaking exchange center tulad ng Nasdaq, Dow Jones Index, at Nikkei Index. Pinatunayan nito na ang mga mamumuhunan ay nagiging mas kaunting sigasig at mayroon ding mas kaunting mainit na pera sa mga merkado kumpara sa dati. Maraming mamumuhunan ang nagsimulang maging mas makatwiran at hindi na nagmamadali sa isang sektor na nakakabaliw. Sa ilalim ng kalmadong harapan ni Jasper ay napakalaking pressure. Sa loob ng mataong exchange center, mahinahong pinanood ni Jasper ang eksena sa harapan niya. Ang mga reporter ay nag-iisip pa rin ng mga paraan upang makapanayam ang mga senior executives ni Sena, at ang mga mangangalakal ay nagsimula ng makatanggap ng mga tawag sa telepono habang nagsisimula ng isang bagong araw ng trabaho.
Ang silid ay napuno ng amoy ng pera at mga benepisyo. Ang lahat ng iyon ay nakadagdag sa pagdiin sa mga balikat ni Jasper. Ang presyo ng isyo na $25 ay kailangang lumaki ng hindi bababa sa 5 beses upang lumampas sa $120. Kahit si Winston Bennett ay hindi maglakas loob na gumawa ng ganoong taya, lalo na si Jasper. Anong meron sa mahabang mukha? Pinutol ni Celine ang malalim na pag-iisip ni Jasper. Nilinggan ni Jasper ang maluwag na ekspresyon ni Celine at tumawa. At narito ako, nag-aalala tungkol sa kung ang presyo ng pagbabahagi ay makakatugon sa mga kinakailangan kapag kumikilos ka na parang walang kinalaman sa iyo. Oh, tara na. Kinurot ni Celine ang balikat ni Jasper at sinamon siya ng tingin. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Paano kung hindi ito tumama sa target na itinakda natin? Ang punto ng pagpunta sa publiko ni Sena ay tumulong sa pag-ambag sa iyong cash flow. Mula sa hype na natamo namin nitong mga nakaraang araw, sigurado akong naabot na namin ang paunang layunin. As to whether we win the bet or not, what's the big deal if we lose? Magre-resign na lang ako at hihintayin mo akong magbukas ng bangko. Maingat na tinignan ni Celine si Jasper. Hindi mo na iniisip na babalikan ang iyong salita ngayon, hindi ba? Huli na ngayon. Napangiti si Jasper, ngunit ang kurbo ng kanyang mga labi ay bumagsak sa 1 segundo pagkatapos niyang magsalita ng mahinahon. Mula nang magsimula akong magtrabaho, maliit lang ang nawala sa akin pagdating sa paghahambing ng mga kapital sa Wall Street. Ang pagkawala ay isang nakakatakot na pakiramdam. At ayaw kong matalo. Kasabay nito, nagsimula na ring manggal-akal ang Nasdaq Exchange Center. Karamihan sa mga mamumuhunan sa buong Estados Unidos ay kasalukuyang nakaupo sa harap ng kanilang mga computer at seryosong nakikipagkalakalan. Sa isang middle-class na pamilya sa Michigan, si Craig ay isang abogado at ang kanyang asawa ay may isang senior managerial na posisyon sa isang lokal na negosyo. Ang pamilya ay yumaman bilang resulta ng matatag at disenteng sweldo ng mag-asawa, gayon din sa mga kita na kinita ni David mula sa share market nitong mga taon. Yung maldito na operator ng telecom ng estado. Kakasuhan ko sila. Namula si David, napatitig sa computer. Gusto niyang bilhin ang shares ni Sena pero naputol tuloy ang tanggang internet. Naaga ng kanyang mga ungol ang atensyon ng kanyang asawa. Anong problema, David? Gusto mo ba ng isang tasa ng kape? Maalalang tanong ng asawa niya sa may pintuan. Ayos lang. Itong hanggal na telecom operator lang ang humahadlang sa akin para kumita ng pera. I'd manda ko sila kung hindi ko mabili ang shares ni Sena. Galit na wika ni David. Pagkatapos, biglang nag-connect ulit ang internet at nasa screen niya ang notification ng successful transaction. Tumawa ng malakas si David. Binili ko. Oh my God. Niloloko ba ako ng mata ko? Ano ang presyo nito? Paanong mabilis itong tumaas? Ang parehong sitwasyon ay nagpatuloy sa buong Estados Unidos. Ang mga taong nakaupo sa harap ng kanilang mga computer at handang bumili ng mga bahagi ni Sena ay napagtanto sa parehong oras na ang mga presyo ni Sena ay tumataas sa isang nakakatakot na bilis. Ito ay isang presyo sa huling segundo, tumaas lamang ng 20% sa susunod. Sa pagtaas ng demand at limitadong equity, lumaki ang hype sa mga shares ni Sena. Ang bawat tao'y nais ng isang bahagi para sa kanilang sarili. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 788. Ang karamihan ng mga namumuhunan ay tumingin sa presyo na matagal nang lumampas sa kanilang budget at nag-alinlangan. Gayunpaman, ang mga presyo ay tumaas lamang sa panahon ng kanilang pag-aatubili. Ang hindi maisip na pagtaas na ito ay humantong sa labis na panghihinayang ng mga namumuhunan. Pareho silang nag-isip, ang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang halaga ay higit pa kung hindi ako nag-atubiling ngayon. Sumpe ng Diyos, ang kabaliwan ng mga namumuhunan ay makikita sa mga presyo ng pagbabahagi ni Sena. Ang impormasyon ng transaksyon mula sa buong Estados Unidos ay dumating sa 16 na server ng Nasdaq Exchange Center sa loob ng millisecond sa pamamagitan ng mga fiber channel. Ang mga cutting-edge na server na ito ay tumugon at ginawa ang mga kalkulasyon ng mabilis hanggat maaari. Ang resulta ay inilabas sa anyo ng isang K-line para sa mga presyo ng pagbabahagi ni Sena, na pagkatapos ay ipinakita sa electronic display ng Exchange Center at lahat ng mga computer ng mga namumuhunan.
Nagkagulo ang mga mula sa industriya ng pananalapi sa United States na nakatutok sa share market. Opisyal na nagsapubliko si Sena noong alas 9:30 kaninang umaga. 5 minuto na lang at nagkaroon na ng kabuuang transaksyon na $300 million sa backstage. Ang presyo ng bahagi nito ay tumaas mula $25 hanggang $50 sa loob lamang ng 5 minuto at 28 segundo. Walang duda na ang bahaging ito ay nasira ang record para sa oras na ginugol upang doble ang presyo sa kasaysayan ng Estados Unidos. Hindi, sa kasaysayan ng sangkatauhan. Nabaliw na ba ang mga mamumuhunan mula sa Estados Unidos? Bakit sila nahuhumaling sa kumpanya ng internet na ito mula sa Summerlin? Hindi ba ang Estados Unidos ang sentro ng industriya ng internet sa mundo? Sigaw ng host ng The First Fortune, ang pinakamakapangyarihang financial radio channel na may pinakamaraming tagapakinig sa United States. Ang kanyang palabas ay nai-broadcast sa hindi bababa sa 35 milyong tagapakinig sa Estados Unidos. Ang bahaging ito ng Summerlin sa ticker na si Sena ay tila may namana sa misteryoso at sinaunang bansang ito mula sa silangan. Ang stock na ito at ang bansang ito ay niyanig ang kabuuan ng Estados Unidos sa pinakamaikling panahon. Ang sigasig ng mga mamumuhunan ngayon ay nagpapaalala sa akin ng huling quarter ng 1993. Iyon ay isang impyerno ng isang kapitalistang partido sa buong mundo at ang pandaigdigang ekonomiya ay tumaas sa bagong taas. Mas yumaman ang lahat at lahat ay bumibili ng shares. Halos bawat bahagi ay nagkaroon ng pagtaas sa presyo sa pamilihan. Oh my God, tingnan mo ang share prices ni Sena. Bakit ako nasasabik sa mga presyo ng pagbabahagi ni Sena? Ang aming share market ay napakatagal nang nawalan ng pag-asa at nangangailangan ito ng lakas upang mapalakas ang aming kumpiyansa sa merkado. Ang lahat sa Nasdaq Exchange Center, parehong abala o libre, ay nakatingin sa malaking screen na nagpapakita ng mga presyo ng pagbabahagi ni Sena. Ang isang nakakatakot na malaking pulang trendline ay tumaas sa merkado, ang isa ay labis na pinalaki na ang mga normal na mamumuhunan ay maaaring hindi makita ang ganoong bagay sa loob ng 10 taon kung hindi para sa kasalukuyang sitwasyon. Kinuha ng electronic display ang buong dingding, at ang malaking trendline na iyon ay tila tumutusok sa tuktok ng screen at tumututok sa langit. Walang oscillation at walang pullback. Hindi ito sumuko at hindi rin ito umiling. Nagkaroon lamang ng pagtaas, walang katapusang pagtaas na walang nakakaintindi. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng lahat ay ang nakakatakot na kalakalan ni Sena at ang pataas na kalakaran nito ay nakapagpataas din sa sektor ng internet ng Nasdaq Exchange Center. Nagkaroon ng 7.6% na pagtaas sa sektor ng internet. Ang isang bahagi ay maaaring makaapekto sa sektor nito, at ang pagtaas ng sektor ay maaaring makaapekto sa index ng buong merkado. Ang Nasdaq Composite ay nagkaroon ng pagtaas ng 1.54%. Katulad ng isang susi, na-unlock ni Sena ang nagpupunas na sigasig sa loob ng mga namumuhunan. Daan-daang bilyong US dollars ang bumaha sa merkado at ito ang nagpasigla sa buong Nasdaq Exchange Center sa buhay, na nagpapataas ng buong merkado. Tumalon ang puso ng lahat sa nakita at kumulo ang kanilang dugo sa kaba. Parang nagpipigil ang lahat sa sobrang excitement na gusto nilang sumigaw sa tuwa ngunit hindi magawa. Ito ay isang kapistahan ng kayamanan. Bumili ka, bilhin silang lahat, bumili ng marami hanggat kaya mo. Mabilis na sigaw ni Todd sa kanyang assistant sa VIP room. Damn it, dapat kanina ko pa ito ginawa. Ako ay hanggal na aktwal na isaalang-alang na makita ang 10 milyong US dollars na halaga ng mga pagbabahagi na binili ko sa pamamagitan ng pre-IPO. Nabaliw ba ako? Ngumiti ng pilit ang katulong kay Todd at nagsalita, nakabili na kami, sir. Ngunit ang presyo ngayon ay masyadong mapangahas at wala na tayong pagkakataong makapasok sa merkado. Ang kailangan lang ay 1 segundo at ang presyong binibili namin ay agad na itinutulak pababa ng isang taong bumibili nito sa mas mataas na presyo. Pagkatapos ay bilhin ito sa mas mataas na presyo. Nagniningning ang mga mata ni Todd sa pananabik. Wala akong pakialam kung maniwala ka sa akin o hindi, ngunit si Sena ay isang share na may walang limitasyong potensyal. Bagamat hindi ko alam kung gaano katagal ang bahaging ito ay magpapatuloy na kumita ngunit para sa panandaliang panahon, gusto ko ng maraming mga bahagi sa ilalim ng $100 na binili at muling ibinebenta para sa kita.
Walang nakakaalam kung ano ang iniisip ni Todd nang lumipat ang kanyang mga mata at lumingon siya sa kanyang katulong. Gusto kong makita si Lane at makausap siya. Bibilhan mo ako ng aking mga stock at kung hindi ako makakita ng 5 milyong US dollars na halaga ng mga stock sa pagbalik ko, pagkatapos ay maaari kang magbitiw at mawala. Dahil doon, tumalikod si Todd at lumabas ng VIP room nang hindi nasusulyapan ang malungkot na katulong. Kuwait. Ang presyo ay tumaas sa 76 US dollars. Tuwang-tuwang lumingon si Jack kay Jasper. Gaano man kasabik si Jack at ang iba pang senior executive, nanatiling kalmado si Jasper sa harap ng ganoong halaga. Sa totoo lang, na-anticipate na niya ang anumang presyo sa ilalim ng 100 US dollars. Kung hindi man lang umabot ng 100 US dollars si Cena, sayang ang lahat ng kanyang pagsusumikap. Ang tunay na balakid ay pagkatapos ng markang 100 US dollars. Noon nila susubukan ang tibay ng mga namumuhunan ng Estados Unidos. Gayunpaman, mula sa hitsura ng sitwasyon, ito ay may pag-asa. Maya-maya lang, dumating si Todd para hanapin siya. Lane, ikaw talaga ang aking, paano mo ito sinasabi sa Samrish? Diyos ng kayamanan, tama. Tumawa ng malakas si Todd habang kausap si Jasper. Kinuha ang blonde na buhok ng lalaki na hindi pa magiging kasing layo at mapang-uyam sa hinaharap, ngumiti si Jasper. Sa totoo lang, mukhang naiintindihan mo ng mabuti si Samrish. Si Todd ay nasa mabuting kalagayan at bumaling kay Jasper, at sinabing, Lane, magiging interesado ka ba sa mga bahagi ng isa sa aking mga kumpanya? Siyempre, imbes na cash, gusto kong ipagpalat sa shares ni Cena. Bahagyang kumunot ang noo ni Jasper at nagtanong, anong kumpanya? Tila napahiya si Todd nang magsalita siya, ang mga share ng kumpanyang ito ay talagang binili ko mula sa isang kaibigan noong nakaraan. Puhunan ko kasi naging kaibigan ko yung kaibigan kong gobernador. Dapat kong malaman na walang magandang magmumula sa lahat ng mga masasamang politiko na ito. Ang ginagawa lang nila ay nag-iisip ng mga paraan para i-scam ang pera ko. Nakaramdam si Jasper ng hindi pagkakaunawaan nang marinig ni Todd na insultuhan ang mga politiko. Iniisip niya kung ano ang mararamdaman ng lalaking ito kapag naisip niya ang pangungusap na ito noong araw na siya ay naging pinakamalaking walang kabuluhang scammer ng Estados Unidos. Pero trust me, malaki ang potential ng kumpanyang iyon. Maaaring mukhang maliit sila ngayon ngunit naghahanap sila ng mga mamumuhunan kahit saan. Dahil magkaibigan tayo, Todd, paano mo sasabihin sa akin ng direkta kung anong kumpanya ito? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 789. Walang masyadong pag-asa si Jasper nang magtanong. Pagkatapos ng lahat, si Todd ay tinatangkilik lamang ang yaman ng kanyang lolo't lola at nakatuon sa real estate. Ang kanyang pangunahing mga ari-arian ay mga real estate enterprise din na kanyang minana. Hindi pa narinig ni Jasper ang tungkol kay Todd na may hawak na mga bahagi sa anumang partikular na malalaking kumpanya. Gayunpaman, ang mga sumusunod na salita ni Todd ay agad na pumukaw sa interes ni Jasper. Ang kumpanya ay tinatawag na Google. Sigurado akong hindi mo pa ito narinig kung gaano sila kaina at kaawa-awa. Wala man silang opisina pero nagtatrabaho sila sa industriya ng internet. Gumagawa sila ng mga search engine, ang uri ng serbisyong nagbibigay daan sa iyong maghanap sa mga website at impormasyon online. Nang makita kung paano natitised si Todd sa kanyang sarili habang nagsasalita, natitiyak ni Jasper na hindi niya nauunawaan kung gaano kalaki ang kumpanyang ito na pinag-investen niya sa hinaharap. So, interesado ka ba? Tanong ni Todd kay Jasper na kumikinang ang mga mata. Sa ganang si Todd, binili lang niya ang shares ng kumpanya para makakuha ng pabor sa isang kaibigan. Hindi niya inaasahan na kikita siya ng pera mula dito. Nagbayad lang siya ng pera para makipagkaibigan. Gayunpaman, napagtanto ni Todd na marahil ay maaari niyang hikayatin si Jasper na palayain siya sa mga bahaging ito dahil nagnenegosyo rin si Jasper sa industriya ng internet. Magiging madaling tubo kung mapapalitan niya ang mga share ng Google kay Cena. Sa totoo lang, wala pa akong narinig tungkol sa kanila, sumimangot si Jasper at bahagyang umiling. Gayunpaman, alam ko ang tungkol sa mga search engine. Ngunit wala pang maraming katulad na negosyo sa merkado, kaya ang pagkakakitaan ay magiging lubhang mahirap. Bakit ka mamumuhunan sa ganoong kumpanya? Sumagot si Todd, na halatang naiinis, wala akong choice.
Ang mga negosyanteng tulad natin ay laging haharap sa mga mapahamak na politiko. Pero Lane, lagi kong iniisip na ang isip at pananaw mo ang pinakanamumukod tangi sa lahat ng taong nakilala ko. Marahil ang Google ay isang kumpanya na may maraming potensyal para sa pag-unlad. Kahit na ang Yahoo ay may nakal ang departamento para sa mga search engine, at ang presyo nito sa merkado ay maihahambing sa malalaking kumpanya sa internet tulad ng Microsoft. Dapat alam mo ang tungkol sa mga iyon, di ba? Siyempre, ginagawa ko. Alam ko rin na ang Yahoo ay gagawa ng matinding pagkalugi sa hinaharap at mauuwi sa pagkabangkarote hanggang sa puntong wala na itong halaga. Ang Google, sa kabilang banda, ay hahalili sa lugar ng Yahoo sa Estados Unidos bilang pangunahing kumpanya sa internet at secure ang higit sa 70% ng negosyo sa search engine sa loob ng bansa. Kung hindi para sa Summerland na pinapanatili ang Beidou, ang Google ay madaling naging nangungunang search engine sa buong mundo. Hinihiling mo sa akin na sunduin ka, Todd, wika ni Jasper na may banayad ng ngiti. With his thoughts exposed, Todd laughed to smooth out the awkwardness before speaking, sinasabi ko lang na baka pagkakataon. Siyempre, ayos lang kung hindi ka naman interesado dito. Ay, hindi, interesado ako. Nabuhay muli si Jasper sa pag-asa ni Todd nang malapit na siyang sumuko. Talaga, nagtatakang tanong ni Todd. Tinapik ni Jasper ang balikat ni Todd at nagsalita, sinabi ko naman sa iyo na magkaibigan tayo, di ba, Todd? Iyon lang ay sapat na para maging handa akong tulungan ka sa problemang ito. Paano mo planong palitan ang mga shares? Kinamayan ni Todd si Jasper habang nakakaramdam ng paggalaw at nagsalita, ang galing, Lane. Mag-best friend na tayo simula ngayon. Sa kasalukuyan ay mayroon akong 27% ng mga pagbabahagi ng Google at plano kong ipagpalit ang lahat ng mga ito para sa mga pagbabahagi ni Sena, matakon na wika ni Todd. Hindi ako makapaniwala na akala ko lalo ka lang lumala kapag tumanda ka na kung sa totoo lang, napakasama mo simula pa lang. Pang-iinis si Jasper sa loob pero nag-conflict ng expression. Alam mo, Todd, importante talaga sa akin si Sena. Kaya kung ibigay sa iyo ang natitirang bahagi ngunit hindi ko maibigay sa iyo ang aking porsyento. Ayos lang, kinawayan siya ni Todd at kaagad na pumayag. Hindi siya interesadong maging shareholder ng isang kumpanya sa internet na nakabase sa Summerland. Ang gusto lang niya ngayon ay pera, pera. Ang mga natitirang bahagi ay mas mahusay dahil maaari niyang muling ibenta ang mga ito. Sige, kung ganoon. Ipagpapalit ko ang 27% ng shares ko sa 12 million worth ng shares ni Sena. Paano na? Tanong ni Todd. Itong asterisk S show is eviler than I thought. Makahulugang ngumiti si Jasper at sumagot, wala akong ganoon karaming natitirang bahagi sa kamay, Todd. At mababawasan nito ang aking porsyento ng mga pagbabahagi kung ipinagpapalit ko sila. Hindi banggitin na ang $12 milyong ay isang malaking bagay. Sigurado ako na ang iyong 27% ng Google shares ay hindi nagkakahalaga ng higit sa $3 milyong. Pulang-pula ang mukha ni Todd gaya ng dati. Sige, kung ganoon, 8 milyon. Ibinaba ni Todd ang kanyang presyo na may salungat na tingin. Sa katunayan, gumamit lamang siya ng 2.4 milyon upang bumili ng 27% ng mga pagbabahagi ng Google. Para maalis ang ganoong problema at kumita pa nga ng halos 10 milyon mula rito, sinabi kung gaano kasenggit si Todd. 5 milyong halaga ng pagbabahagi, ayon sa kanilang kasalukuyang presyo. Tumayo si Jasper. Magkano ang magiging presyo ng merkado ng Google sa hinaharap? Noong taong 2020 bago muling magkatawang tao si Jasper, ang Google ay may presyo sa merkado na $1 trilyong. Sa panahong iyon, ang 27% na bahaging ito ay magbibigay sa kanya ng $270 bilyong. Iyon ang pera na hindi kayang makuha ni Jasper kahit na ibenta niya ang lahat ng mayroon siya. Ito ay isang pamumuhunan. Kahit gaano karaming pera ang inilagay ni Jasper, kikita pa rin si Jasper. Gayunpaman, ang anumang pera na naipon ay pera na naipon at ang pinakamahalagang bagay sa negosasyong ito ay upang maalis ang pagdududa ni Todd tungkol sa Google. Hindi masyadong magalit si Todd sa pag-uugali ni Jasper kapag nagsimula ng lumaki ang Google. Kung tutuusin, siya ang nag-propose ng trade. Napaisip si Todd nang marinig niya ang mungkahi.
Mabilis na nagpasya ang kanyang matalino at mapagkalkula na pag-iisip na ito ay isang posibleng transaksyon. Tumataas pa rin ang presyo ng share ni Sena. Dahil pumayag si Jasper na i-trade sa kasalukuyang presyo ng share, ang 5 milyon na ito ay lalagaw din sa isang bagay na higit pa. Deal. Tumawa ng malakas si Todd. Sige, kung ganoon, magpapadala kami ng bawat isa para pumirma sa kontrata mamaya. Maaari mo bang tulungan akong makipag-ugnayan sa taong namamahala sa kumpanyang ito, si Mr. Todd? Gusto ko silang makilala. Tuwang-tuwa si Jasper ngunit hindi ipinagkanulo ng kanyang ekspresyon ang kanyang emosyon. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Sinakop ko na ito, Lane. Isa kang mapagbigay at mabait na kaibigan, sabi ni Todd kay Jasper na may taos-pusong emosyon. Makalipas ang ilang taon, may isip ni Todd ang ngayon at nasa matinding paghihirap, na nagnanais na bumalik sa nakaraan at sampelan ang sarili para sa kanyang mga salita. Masayang umalis si Todd, at sinundot ni Celine ang bewang ni Jasper, na walang sinabi sa buong oras. Hoy, halata naman na pinagtatangkaan ka ng blonde na kasama. Bakit masaya kang kumuha ng pain? Galit na wika ni Celine. Hindi pa niya narinig ang tungkol sa kumpanyang ito ng Google at maaari itong maging isang scam. Ngunit binibili ni Jasper ang mga bahagi nito sa napakalaking halaga. Kukunin ko na lang ito bilang isang kaibigan, wika ni Jasper na may malawak na ngiti. Sa tingin niya ay tanga ka. Harumph ni Celine, bahagyang asar. Hindi niya alam kung paano kumita ng ganoon kalaki ang tandang lalaking ito. Ang pinakamasamang bahagi nito ay ang walang pag-aalinlangan si Celine sa kanyang pagsasamantala kay Jasper, ngunit may inis siya kapag may ibang nagsamantala sa kanya. Hindi na mabilis tumataas ang mga presyo ng share ni Sena. Magsasalita pa lang sana si Jasper nang may tumunog na boses mula sa kung saan at nakakuha ng atensyon niya. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 770. Tumangala si Jasper at nakita niyang nag-stabilize ang pagtaas ng shares ni Sena sa screen. Tila nang hinayang ang lahat sa nakita ngunit naunawaan nilang normal lamang ito. Pagkatapos ng lahat, gaano man kalaki ang bahagi, palaging may limitasyon. Kung ang mga pagbabahagi ay patuloy na tumaas sa ganoong rate, ang mga epekto nito pagkatapos ay magiging kakilakilabot. 3 oras na ang nakakalipas mula nang magpubliko si Sena. Hindi naniniwala ang United States share market sa lunch break, kaya ang araw ng negosyo ay mula 9:30 AM hanggang 3:30 PM araw-araw. Kasalukuyang 12:30 PM. Ang mga presyo ng bahagi ng Sena ay tumaas mula sa inilabas na presyo nito na 25 hanggang $88. Sa loob ng 3 oras, mahigit triple ang presyo nito. Ito ay isang insidente na papasok sa mga aklat ng kasaysayan ng Nasdaq. Napatingin ang lahat sa sobrang dami ng transaksyon. Ayon sa datos, ipinakita nito na mas malaki pa rin ang potensyal ni Sena. Alam ng lahat na hindi titigil sa $88 ang share price ni Sena. Gayunpaman, magtatagal pa rin bago maipakita ang potensyal nito at halos isang himala para sa bahagi na maabot ang ganoong taas sa loob lamang ng 3 oras. Gayunpaman, tiningnan ni Jasper ang linya na hindi na lumulubog at sa halip ay nag-oscillating sa paligid ng $88 nang nakakunot ang noo. Magpalabas ng mga transaksyon para sa mga bahagi ni Sena sa nakalipas na kalahating oras. Nilingan ni Jasper si Celine. Natigilan si Celine ngunit hindi ipinahayag ang kanyang pagkalito. Pinili niyang turuan ang isang tao na kunin muna ang data. Sa tingin mo ba may mali? Tanong ni Celine kay Jasper pagkatapos niyang magbigay ng instructions. Tuwang-tuwa si Jasper sa maliit na detalyeng ito, dahil ang anumang hindi makontrol na pagbabago ay maaaring mangyari sa isang minutong pagkaantala. Hindi gusto ni Jasper ang mga taong marunong lang magtanong ngunit hindi ginawa ang kanilang mga trabaho. May mali sa pagpepresyo na ito. Umiling si Jasper. May hindi maipaliwanag na pakiramdam sa kanyang dibdib. Ang data ng transaksyon ni Sena ay tila normal sa buong panahon na ito, ngunit sa ilalim ng ganoong normalidad, lubos na napagtanto ni Jasper ang isang bagay na hindi karaniwan sa pagbili at pagbebenta ng mga pagbabahagi. Nang walang aktwal na ebidensya, hindi alam ni Jasper kung paano ipaliwanag ang damdaming ito kay Celine sa isang malalim na paraan. Salamat na lang at hindi naghukay ng mas malalim si Celine. Maya-maya, sumugod ang isang manager mula sa exchange center na may dalang laptop. Pagbukas ng laptop,
Agad na napuno ang screen ng data na gusto ni Jasper. Maingat na binasa ni Jasper ang data at sinuri ang bawat isa. May sumusubok na kontrolin ang mga presyo ng share ni Sena, biglang sinabi ni Jasper habang nakatitig sa screen. Agad namang nakaalerto si Celine. Tingnan mo ito. Ang account na ito ay baliw na binibili ang lahat ng shares ni Sena na maaari nilang makuha at pagkatapos ay 10 minuto na ang nakalipas, ibinenta nila ang mga share ng bahagi sa bahagi. Hindi ito one-shot na transaksyon. Patuloy silang bumibili, para lamang magbenta kapag ang mga presyo ng bahagi ay dumating sa isang tiyak na punto. Pinipigilan nila si Sena na lumampas sa limitasyon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 771. Nakinig si Celine kay Jasper habang nagsasalita siya at nakita nga niya ang hindi regular na gawi sa pangangalakal mula sa isang batch ng mga account. Normal lang na gustong bumili ng mas maraming shares ni Sena hanggat maaari, dahil hindi mabilang na mga investor ang nag-iisip ng mga paraan para bilhin ang shares ni Sena. Normal din ang pagbebenta dahil hindi lahat ay may bullish view sa pag-unlad ni Sena. May mga pagkakataong bumaba ang mga presyo ng bahagi sa hapon mamaya. Ito ay talagang isang pangkaraniwang pangyayari para sa mga bagong nakalistang pagbabahagi. Gayunpaman, hindi natural ang pagbili ng malalaking bulk para lang ibenta ang mga ito ng batch ayon sa batch. Ang paggawa nito ay magdudulot ng takot sa mga mamumuhunan at mapipigilan ang mga mamumuhunan na gustong bumili ng mga bahagi sa mas mataas na presyo. Nakakunot ang noo ni Celine na tumingin kay Jasper. Sino ito? Sino pa ba? Yung taong ayaw tumaas ng husto ang share prices, mahinahong sagot ni Jasper. Kasabay nito, sa isang opisina sa tabi ng Nasdaq Exchange Center. Mayabang na nakaupo si William sa harap ng sariling computer. Siya ang may kasalanan sa lahat ng ito. Tama na yan. Napakaraming tao ang naninindigan sa Sena ngayon, at habang hindi kita mapipigilan na tumaas, makokontrol ko kung gaano tumataas ang presyo ng iyong bahagi. Bulong ni William sa sarili na may pagmamalaki sa mukha. Kung sa tingin ninyong dalawang maldita na manloloko ay maaari ninyong itaas ang presyo ng bahagi sa $120, kung gayon maaari kayong mangarap. Napuno ng pananabik si William nang maisip niya kung gaano kalungkot ang hitsura ni Jasper kapag nabigo siyang manalo sa taya at kinailangan ni Celine na magbitiw. Sa pagkakataong iyon, tumunog ang telepono ni William. Mr. William, ako ito, ang Financial Director ng Terre Regional Branch. Boses ng isang nasa katanghaliang gulang na babae ang tumunog sa telepono. Kumunat ang noo ni William at nagtanong, ano iyon? Nakikita ko na mayroong bawas na $1 bilyong mula sa mga pondo ng kumpanya. Ito ay mga pondo na dapat nating ibigay sa punong tanggapan sa susunod na linggo. Ayon sa mga form ng pamamaraan, nakikita ko na inilipat mo ang pera ngayong umaga sa pamamagitan ng mga espesyal na pamamaraan, Mr. William. Nanginginig ang kamay ni William, ngunit walang pagbabago sa tono ng boses niya nang malinaw niyang sinagot, I did. Kasalukuyan akong nasa headquarters ngayon kaya nagpasya akong ilipat ng maaga ang mga pondo. Haharapin ko ang mga kaugnay na follow-up na gawain at mga pamamaraan sa ibang pagkakataon. Tila nag-alinlangan ang financial director nang sumagot siya, pero Mr. William, ayon sa financial protocol, kailangan ko munang kumpirmahin ang pera bago ito mailipat. Ang pag-iikot mo sa akin sa pamamagitan ng mga espesyal na pamamaraan ay maglalagay sa ating dalawa sa malalim na problema kapag nalaman nila sa panahon ng pagsusuri sa katapusan ng taon. Sinabi ko na sa iyo na nasa headquarters ako at ang pera ay nailipat ng maaga sa mga utos ng punong tanggapan. Nasa Harbor City ka na, kaya paano ko dapat ipaalam sa iyo muna? Huwag kang mag-alala, haharapin ko ang lahat. Malungkot na ibinaba ni William ang telepono. Kailangan niya ng higit pa sa isang perpektong plano upang sugpuin ang tumataas na kalakaran sa mga presyo ng pagbabahagi ni Sena. Kailangan din niya ng malaking bilang ng pondo. Si William mismo ay walang pera, kaya kasalukuyan niyang nilulestay ang mga pondo ng Colossal. Alam ni William na mawawalan siya ng trabaho at makukulong sa sandaling malantad ang kanyang mga aksyon, ngunit wala siyang pakialam ngayon. Siya ang mananalo basta't na-control niya ang mga presyo ng share ni Sena at pigilan ang mga ito na lumampas sa $120 milyong.
Pagkatapos ang kailangan lang niyang gawin ay ilipat ang pera pabalik bukas ng umaga at walang makakaalam. Huminga ng malalim, pinilit ni William na kumalma. Nakatitig sa computer, naramdaman ni William ang pagkabalisa sa loob niya na napalitan ng pagmamalaki nang makita niya kung paano patuloy na sumasayaw ang mga presyo ng share ni Sena sa paligid ng $88. Ang hindi niya inaasahan ay kapag ibinaba niya ang telepono, malalaman ng financial director kung gaano kapanganib ang sitwasyon habang iniisip niya ito. Isang malaking krimen ang paglustay sa mga pondo ng kumpanya at ayaw ng financial director na ipagsapalaran ang makulong kapag malapit na siyang magretiro. Sa pag-iisip, naniniwala siya na walang masama sa pagiging mas maingat. Pagkatapos mag-isip-isip, nagpa siyang tawagan si Celine, ang general manager ng Terre Regional Branch. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 772. Makalipas ang ilang minuto sa telepono, mahinahong ibinaba ni Celine ang tawag. Alam ko kung sino iyon. Laking gulat ni Jasper nang marinig ang sinabi ni Celine. Nalaman lang namin na may niloloko ilang minuto ang nakalipas at alam mo na kung sino iyon. Alam mo rin kung sino ang kanina, hindi ba? Tanong ni Celine. Sino pa kaya kung hindi si William? Ang problema ngayon ay wala tayong ebidensya, mahinahong wika ni Jasper. Sa sandaling ito, si William ang tanging tao na makokontrol at makokontrol ang mga presyo ng pagbabahagi ni Sena. Kakatanggap ko lang ng tawag mula sa financial director ng Terre Regional Branch. Sinabi niya sa akin na gumamit si William ng mga espesyal na pamamaraan para maglipat ng $1 bilyong mula sa mga account ng kumpanya. Hindi niya inilipat ang pera sa pamamagitan ng tamang pamamaraan at sinabi rin niya sa direktor ng pananalapi na inilipat niya ang pera sa punong tanggapan ng maaga. Ayaw niyang makipagsapalaran, kaya tinawag niya ako para tanungin kung totoo. Tumawa ng malakas si Jasper matapos marinig ang mga salita ni Celine at sinabing, kailangan mong taasan ang sahod ng financial director na ito. Napangisi si Celine. Wala akong magagawa kung nakaupo lang siya at naghintay para sa mga resulta. Ngunit hindi ako masisisi ngayon dahil aktibong sinusubukan niyang sirain ang kanyang sarili. Sinulyapan ni Jasper ang mga presyo ng pagbabahagi at tinanong si Celine, gaano ka kumpiyansa? Sino ako sa tingin mo? Mayabang na harumph ni Celine at nagsalita, kalahating oras. Ililibre ko siya para sayo. Pagkatapos, lumabas si Celine ng silid, naiwan si Jasper na nag-iisip saglit sa kanyang mga iniisip bago tinawag si Henry. Kasalukuyang masayang nakatitig si Henry sa K-line na hindi niya masyadong gusto. Wala siyang magawa. Ang bawat maliit na pagtaas ay pera pa rin at ang 10 milyong harbor dollars ni Henry ay naging 30 milyong harbor dollars. Walang dahilan para hindi siya maging masaya. Ang sarap sa pakiramdam na halos marinig ang notification ng pera na pumapasok sa kanyang account bawat segundo. Anong meron? Tanong ni Henry sabay pasok sa kwarto. May isang taong aktibong nagsisikap na pigilan ang pagtaas ng mga presyo ng bahagi ni Sena. Hindi nagpatalo si Jasper sa paligid ng bush. Saglit na natigilan si Henry bago niya itinaas ang kanyang manggas. Sabihin mo sa akin, sinong F***sucker ito? Para kay Young Master Lo, may dalawang bagay na hindi mapapatawad sa mundong ito. Ang una, anumang bagay na pumipigil sa kanya na kumilos ng cool. Pangalawa, anumang bagay na pumipigil sa kanya na kumita ng pera. Kasalukuyang pinipigilan siya ng taong ito na kumita ng pera, kaya pinipigilan siyang bumili ng kanyang pribadong eroplano at kumilos ng cool pabalik sa Harbor City. Ang taong ito ay lumampas sa magkabilang linya at sa makatuwid ay dapat kasuhan ng kamatayan. Seryosong nag-alinlangan si Jasper kung naiintindihan ba ni Henry ang ibig niyang sabihin sa pamamagitan ng pagpigil sa pagtaas ng presyo ng share ngunit tinatamad siyang ipaliwanag ito. Baka kailangan namin ng tulong ng papa mo sa pagkakataong ito. Bagamat mayroon na kaming mga plano na hulihin ang tao, ang pinsala ay tapos na at kailangan naming mag-isip ng isang paraan upang maibalik ang sitwasyon upang mailigtas ito. Nang marinig si Jasper, natigilan si Henry saglit at bumagsak ang kanyang naiintrigang ekspresyon. What the F***? Bakit mo ako tinawag noon? Tawagan mo ang tatay ko. Mas maganda ang pakikitungo niya sa iyo kaysa sa akin. Cut the nonsense and call him. Sinaman ng tingin ni Jasper si Henry. Kahit gaano pa kaganda ang relasyon niya sa pamilya ng Lo, may limitasyon pa rin ang mga bagay na kaya niyang gawin.
May mga bagay na mas angkop na pag-usapan ni Henry sa kanyang pamilya. Hindi na ito masyadong inisip ni Henry at masunurin siyang tinawag ang kanyang ama. Ilang sandali pa, ipinasa ni Henry ang telepono kay Jasper na may tahimik na tingin na ibig sabihin ay ano ang sinabi ko sa iyo. Ako po, Tio Lo. Mukhang kakailanganin ko ang tulong mo para makapagbigay ng pahayag, magalang na wika ni Jasper. Umalangaw-ngaw ang tawa ni Zachary sa telepono at nagsalita ito, ano ang galang mo? Hindi naman big deal yun. Sabihin mo sa akin, ano ang gusto mong gawin ko? Tito Lo, maaari mong. Pagkababa ng tawag kay Zachary, hindi na nagdalawang isip si Jasper na sunod na tawagan si Kayden. Busy kang tao, di ba Mr. Lane? Paano ka pa magkakaroon ng oras para tawagan ako? Parang ang ganda ng mood ni Kayden. Malamang na ang mga mata ng lalaking ito ay nakatuon sa pagbabago sa mga presyo ng pagbabahagi. Natural na maganda ang mood niya nang ma-realize niyang triple na ang perang ipinuhunan niya. Ngumiti si Jasper, gusto mo bang kumita ng mas malaki? Agad namang naging alerto si Kayden. Nahulog na ako sa isa sa iyong mga bitag noong nakaraan, kaya ano ang nasa isip mo ngayon? Galit na sagot ni Jasper, ngayon dyan ka nagkakamali, Mr. Langdon. Lahat tayo ay nakikinabang dito, kaya paano mo ako maakusahan na nag-set up ng bitag para sa iyo? Ngunit talagang kailangan ko ang pamilya Langdon na lumabas at gumawa ng pahayag sa pagkakataong ito. Malinaw na napagtanto ni Kayden ang hindi pangkaraniwang sitwasyon mula sa mga salita ni Jasper. Hindi hiningi ni Jasper si Kayden kundi ang pamilya Langdon. Habang si Kayden ay bahagi ng pamilya Langdon, may dalawang magkaibang implikasyon ang mga iyon. Sabihin mo muna kung anong nangyari. Ang aking ama ay medyo low profile, kaya hindi ito magiging angkop kung ang kanyang mga anak ay gumawa ng kabaligtaran. Ang mga salita ni Kayden ay mahusay na sinabi, dahil hindi siya pumayag kaagad at hindi niya direktang tinanggihan si Jasper. Ito ang magandang bagay tungkol sa pagkakaibigan ni na Jasper at Kayden at pagtutulungan ng kapwa kapaki-pakinabang. Ngumiti si Jasper. Basically, habang hindi mababa ang kasalukuyang share prices ni Sena, may potential din silang tumaas. Kaya lang mayroong isang tao dito na sinusubukang kontrolin ang mga presyo. Nakikipag-ayos na kami. Kanyang ngunit nananatili pa rin ang kanyang epekto. Kung nais nating patuloy na tumaas ang mga presyo ng bahagi ni Sena, ang merkado ay mangangailangan ng isa pang malakas na pagkabigla. Kaya gusto mong maglabas ako ng pahayag sa ngalan ng pamilya Langdon. Si Kayden ay isang matalinong tao at agad na nahuli. Hindi sumang-ayon si Jasper at nagpatuloy, ganyan ang sitwasyon. Ang pamilya ng Lo ay nagsimula ng gumawa ng isang hakbang. Natahimik sandali si Kayden at sumagot, nasa Harbor City ako ngayon. Paano kung sabihin mo lang sa akin kung ano ang kailangan mong gawin ko? Kuwait. Dahil sa magkakaibang time zone, 1 PM sa United States ay eksaktong hating gabi sa Harbor City. Nang maisip ng lahat na magtatapos na ang araw, ang batas at ang mga pamilyang Langdon ay naglabas ng isang mahalagang pahayag sa eksaktong parehong oras sa 12 AM. Nagsagawa pa ng press conference ang pamilya Lo. Sa totoo lang, kung hindi dahil sa reputasyon ng pamilya Lo, hindi man lang maiisip ng mga reporter na dumalo. Gayunpaman, dapat itong maging isang malaking balita kung ang pamilya Lo ay nagsasagawa ng isang press conference kasama ang pamilya Langdon. Nagresulta ito sa mga reporter na gin-isang mula sa kanilang pagtulog ng kanilang mga nakatataas upang sumugod sa Lo Manor. Sa 12:40 PM sa Harbor City, o 1:40 PM sa United States, opisyal na sinimulan ng pamilya Lo at ng pamilya Langdon ang kanilang press conference. Ang pamilya ng Lo at ang pamilya Langdon ay pipirma sa isang strategic cooperation agreement kasama si Sena. Tutulungan ni Sena ang dalawang pamilya na palawakin ang kanilang negosyo sa mainland habang ang pamilya ng Lo at ang pamilya Langdon ay ganap na susuportahan si Sena sa pamamagitan ng pagdadala ng web portal nito at negosyo sa paglalaro sa Harbor City. Kumalat ang balita sa Karagatang Pasipiko at kalahati ng mundo sa pinakamaikling panahon bago ito dumating sa Estados Unidos kung saan nababaliw pa rin ang mga tao kay Sena. Sa isang iglap, ang mga istasyon ng balita at mga papeles sa Estados Unidos ay nagsimulang magsalita tungkol dito. Ang mga mamumuhunan sa Estados Unidos ay nabaliw muli. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 773.
Ang batas at ang pahayag ng mga pamilyang Langdon ay nagpapahiwatig na si Sena ay papasok sa merkado ng Harbor City sa tulong ng dalawang pamilyang ito. Bagamat hindi gaanong mahalaga ang merkado ng Harbor City, dapat tandaan na ang mayayamang pamilya sa Harbor City ay kasalukuyang may malaking impluwensya sa Southeast Terra. Sa mga matalino, ang pahayag na ito ay nagpapahiwatig na si Sena ay papasok sa malawak na merkado ng Southeast Terra. Dahil dito, nagkaroon na ngayon si Sena ng posibilidad na kumalat sa ibayo ng bansa at maging unang multinational internet company. Ang sigasig ng merkado ay agad na makikita sa mga presyo ng pagbabahagi ni Sena. Ang mga presyo ng bahagi ay tumalon sa pagitan ng 88 at 89 US dollars nang sila ay agad na tumalon sa 79 US dollars 10 minuto matapos ang pahayag ay inilabas. Isang hakbang na lang ang layo para maabot ang 100 US dollars. Tiningnan ni Jasper ang share prices ni Sena at bahagyang nakahinga ng maluwag. Nakuha man lang niya ang negatibong epekto ng ginawa ni William. Sa sandaling iyon, naglabas din ng pahayag ang koponan ni Winston Bennett. Ginamit ni Winston Bennett ang kanyang mga pondo para bumili ng 120 milyong US dollars na halaga ng shares ni Sena. Ang pahayag na ito ay tumaas sa kanyang malakas na paninindigan kay Sena sa panahon ng panayam. Noon lang, ang share prices ni Sena ay lumampas sa 100 US dollars. Tulad ng lahat ng mga namumuhunan sa Estados Unidos ay nagsimulang magsaya tungkol sa paggawa ni Sena ng mga himala, nagring ang telepono ni Jasper. Hello, ito ba si Mr. Jasper Lane? Magiliw na boses ng isang medyo may edad na ang narinig sa kabilang dulo ng telepono. Sagot ni Jasper, ako. At ikaw? Hello, katulong ito ni Winston Bennett. Pinatawag niya ako sa iyo. Mister, gusto talaga ni Bennett na makipag-usap sa iyo ng personal, ngunit isang emergency ang dumating at hindi siya available. Sa ngalan ni G. Bennett, gusto kitang imbitahan na magkaroon ng afternoon tea kasama si Mr. Bennett ngayong Miyerkules. Gusto ko sanang itanong kung malaya kang makipagkita, Mr. Lane. Sandaling natigilan si Jasper, halos maniwala na isa itong scam na tawag. Bagaman sa lalong madaling panahon naisip niya na ito ay hindi malamang. Pupunta ako dyan, sagot ni Jasper. Ngumiti ang assistant at sinabing, we'll confirm the time and place then, Mr. Lane. Magkaroon ng magandang araw, Palm. Pagkababa ng telepono, naramdaman ni Jasper ang kakaibang pakiramdam na sumalubong sa kanya. Hindi niya inasahan na makikipag-ugnayan sa stock god na si Winston Bennett ng ganoon kaga sa buhay na ito. Tuwang-tuwa si Jasper, dahil ito si Winston Bennett, at ang lalaking nagkusa na imbitahan siya para sa isang pagkikita ay nagsalita tungkol sa kanyang pagkilala kay Jasper. Gayunpaman, wala siyang naramdamang karagdagang pananabik. Kung tutuusin, hindi na kailangan ni Jasper na mamangha sa iba. Kung sa bagay, siya ang ikinamangha ng karamihan. Si Jasper ay naiinggit, gayunpaman, nang makita kung paano tumawag si Winston Bennett ng isang katulong para sa kanya. Tila kailangang bilisan ni Jasper ang pagtatrabaho ng isang sekretarya dahil hindi maganda ang kalagayan niya ngayon kung wala ito. Nanatili si Jasper sa Nasdaq Exchange Center at nanood ng mga minutong pagbabago sa mga presyo ng pagbabahagi. Sa parehong sandali, si Celine ay nagdadala ng isang pangkat ng mga tao patungo sa opisinang kasalukuyang kinaroroonan ni William. Hindi napigilan ni Celine ang mapangiti nang maalala ang galit na hitsura ni Paulson. Wala pang 20 minuto ang nakalipas nang sabihin nito sa kanya ang balita. Sigurado ba tayo na ito ang address? Ayokong mapunta sa maling lugar at pilitin siyang magtago, tuwang-tuwang pahayag ni Celine sa mga katabi niya. Ang mga taong sumusunod kay Celine ay mga miyembro ng Integrity Department ng Colossal Investments. Hindi ito ang mga taong nagrepaso kay Celine. Ito ang mga totoong elite ng Colossal Investments. Karamihan sa kanila ay mula sa undercover department ng Estados Unidos o iba pang mga espesyal na departamento tulad ng Korte ng Tagayusig. Ito ay tiyak na salamat sa mga taong ito na ang Colossal Investments ay nanatili bilang investment bank na may pinakamaliit na panloob na katiwalian sa nakalipas na dekada at mas matagal. Nakumpirma na namin sa mga espesyal na kagamitan na ang IP address ng account sa transaksyon na iyon ay nasa komersyal na gusaling ito, sagot ng isang mahigpit na nasa katanghaliang gulang na lalaki. Tumanggo si Celine at nagsalita, sige, alis na tayo.
Sa sandaling iyon, umungal si William sa kanyang opisina. Magulo ang buhok niya at duguan ang mga mata. Ang kanyang orihinal na plantsadong suit ay putol-putol na at bahagya ng nakasabit sa kanyang mga balikat. Nakaupo sa upuan, hindi makapaniwalang nakatitig si William sa computer habang bumubulong sa sarili. Hindi naman, paanong biglang tumaas ang presyo ng share. Sinubukan talaga ni William na ibenta ang kanyang mga bahagi ng ang batas at ang mga pamilyang Langdon ay naglabas ng pahayag sa pag-asang panatilihing bumaba ang mga presyo ng pagbabahagi. Gayunpaman, ang kabuoang kapital ng mga namumuhunan ay masyadong malakas at ito ay isang hanggal kay William na isipin na kaya niyang lumaban ng mag-isa laban sa napakaraming mainit na pera. Sa isang iglap, ang mga share na itinapon niya ay ganap na naibenta sa iba pang mga namumuhunan. Bago napagtanto ni William ang nangyayari, inilabas na rin ang pahayag ni Winston Bennett. Hinampos ni William ang kanyang kamao sa mesa nang makita ang kapansin-pansing malaking trendline at sumigaw, "Hindi kaya. Anong nangyari? Dapat may nangyari nang hindi ko nalalaman. Damn it, mahigit $100 na." Bang! Binuksan ang mga pintuan ng opisina at isang grupo ng mga tao ang nagmadaling pumasok. Sumunod si Celine sa likod ng grupo, at talagang nakakaakit ang kanyang slim figure. Bawat hakbang niya ay napapalingon at pumapasok siya sa silid na kaakit-akit. Tama ka, may nangyari nang hindi mo alam. Hindi sa kailangan mong malaman kung ano ito ngayon, dahil hindi na ito mahalaga. Namutla ang mukha ni William habang nakatingin kay Celine at sa grupo ng mga tao na nakatingin sa kanya ng masama. Anong ginagawa mo? Ano ang ibig mong sabihin sa pagdadala ng napakaraming tao, Celine? Itinulak ni William ang pagkabahala na lumusab sa loob niya at umungol. Kinaway-kaway ni Celine ang kamay sa harap ng ilong niya para mawala ang nakakadiri na amoy sa opisina. Nagkatikip ang kamay sa kanyang ilong, nagsalita siya, "Alam na ng punong tanggapan na nilustay mo ang pondo ng kumpanya, William." Biglang nagbago ang ekspresyon ni William. Bagamat may ideya na siya nang sumulpot si Celine kasama ang mga taong ito, hindi pa rin napigilan ni Williams ang takot at kawalang paniwala nang marinig niya ang katotohanan. "Anong kalokohan ang pinagsasabi mo?" Umungol ng malakas si William. Maya-maya lang, walang ekspresyong naglakad ang isang nasa katanghaliang gulang na lalaki sa tabi ni Celine at nagsalita habang nasa kamay ang kanyang badge, "Mr. William, ako ang espesyal na executive officer ng Integrity Department ng punong tanggapan, direktang nag-uulat sa Board of Directors. Mayroon kaming sapat na patunay na nilustay mo ang $1 bilyong mula sa sangay ng rehiyon ng Terra. May karapatan kang manahimik at lahat ng sasabihin mo ay gagamitin laban sa iyo kapag indictmande ka ni Colossal." With that, sumasenyas siya sa katabi niya. "Ilabas mo siya." "Maghintay." Biglang nagsalita si Celine. Maging si William ay nalilitong tumingin kay Celine, nagtataka kung bakit niya sila pipigilan sa ganoong oras. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 774. "Hindi mo pa ba ako pinahiya, Celine?" Sinaman ng tingin ni William si Celine at nginisyan. Pinipigilan ni Celine ang kanyang kamay sa kanyang ilong at masayang nagsalita, "Masyado kang nag-iisip." With that, hindi pinansin ni Celine ang maasim na mukha ni William at inilabas ang phone niya para tawagan si Jasper. "Nahuli namin siya." Inunat ni Celine ang leeg para tingnan ang screen ng computer ni William habang nagsasalita. Nang makita ang stock chart ni Senna na patuloy na kumikislap sa screen, nagpatuloy siya, "Nahuli namin siya. Nag-net-trade pa siya pagdating namin and from the looks of it, he's tried his best to keep the share prices from rises. Malapit na niyang i-clear ang kanyang account sa ganitong rate. So ano ngayon, gusto mo ihatid ko siya sa'yo?" Tanong ni Celine. Si Jasper ay kasalukuyang kumakain ng tanghalian kasama si Jack at ang iba pa. Maaga silang nagising sa umaga para i-ring ang opening bell ng Nasdaq para makapag-public si Senna. Ang lahat ay nasa sabik at nabigla kaya ngayon lang sila nakahanap ng oras para magtanghalian. Hindi na kailangan. Napalunok si Jasper ng isang subo ng pagkain, bahagyang nakaramdam ng inis. Habang may mga summer na restaurant sa United States, ang lasa ng pagkain dito ay medyo hindi mailalarawan. Nagsisimula ng makaligtaan ni Jasper ang lasa ng bahay. Hindi na kailangan yan. Siya ay hindi hihigit sa isang hamak na side character. "Kumakain ako ngayon, mag-usap tayo pagbalik mo."
Ibinaba na ni Jasper ang tawag. As if anticipating na si Jasper ang magsasabi ng ganon, nilagay na ni Celine sa loudspeaker ang phone simula pa lang. Malinaw na narinig ni William ang mga salita ni Jasper. Si William, na plano pa ring magprotesta sa simula pa lang, ay naiinis sa inasal ni Jasper at biglang naging baliw na parang asong masugid. Ito ang pinakamalaking pag-atake na maaaring mapunta ng isang tao sa kanilang kalaban. Ang kalaban na binabalak niyang durugan sa huli ay natalo siya na parang wala lang. Ito ang naramdaman ngayon ni William. Bumaha sa kanya ang matinding galit at kahihiyan, halos iwanan niya ang lahat ng katwiran. Sino siya sa tingin niya? Ako ang presidente ng Colossal Investments, Terry Regional Branch. Ang hindi mabilang na mga magasin sa pananalapi ay nais lamang na makapanayam ako. Mayroon akong mga taong nakikiusap na mamuhunan ako sa kanilang mga kumpanya at bigyan sila ng trabaho sa Colossal. Sino siya sa tingin niya? How dare he look down on me? Ano ang ibig niyang sabihin na hindi gaanong mahalaga? Papatayin ko siya. Patay na siya. Sa sobrang bigat ng kanyang damdamin, nagpatuloy si William sa pagpupumiglas at pagpupumiglas, na nagresulta lamang sa mas maraming tao na nakapaligid sa kanya at pinananatili siya sa lugar. Sinigurado nilang wala siyang magagawa sa kanyang pagkabalisa. Pinagmasdan ni Celine ang reaksyon ni William at mukhang kontento ang ekspresyon nito. Naghintay siya hanggang sa matapos itong magsalita bago siya sumagot ng dahan-dahan, ikaw nga ang presidente ng Colossal Investments, Terry Regional Branch. Malapit nang magbago iyon, ngunit sa palagay ko ay ikaw pa rin ngayon. Ang pinagkaiba niyong dalawa ay wala ka kapag umalis ka sa Colossal Investments. Kahit na nagawa mong manatili sa Colossal, isa ka pa rin sa maraming senior executive nito. Ngunit siya ang kaluluwa ng JW Capital at ang kadena ng mga kumpanya nito. Mayroon siyang iba't ibang kumpanya sa ilalim ng kanyang pangalan, lahat ay may walang hangganang potensyal. Ang unang skyscraper sa mundo sa hinaharap ay pag-aari niya at ang kasalukuyang pinaka-hype na .com na negosyo ay pag-aari din niya. Ang hinaharap lamang ang magsasabi ng kanyang tagumpay. At wala kang magagawa kundi panoorin siyang magtagumpay mula sa pagkakakulong sa iyong kulungan. Napatitig si Celine sa matinding puot sa mga mata ni William. Hindi ako makapaniwala na nakipag-away talaga ako sa isang tulad mo sa loob ng maraming taon. Ngayong naiisip ko ito, hindi na babagay sa isang taong katulad ko. Paumanhin ko. Dahil doon, hindi pinansin ni Celine si William na mukhang talo na at winagaway ang kanyang kamay, bring him away. Kuwit. Makalipas ang kalahating oras, sumulpat si Celine sa tabi ni Jasper na may ngiti sa labi. Tapos na lahat, tanong ni Jasper. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 775. Tapos na ang lahat, pagtibay ni Celine. Mabuti, kung gayon. Tumanggaw si Jasper ngunit hindi na nagsalita pa. Ito ay $110 na. Bulalas ni Celine nang tumingin siya sa computer at nakita ang kasalukuyang share prices ni Sena. May isang oras pa bago magsara ang merkado. Marahang nagmuni-muni si Jasper habang nasa ilalim ng baba ang mga kamay. Dapat okay na ngayon. Kahit na hindi natin maabot ang $120 ngayon, walang gaanong makakapagkomento ng sino man sa pagsasaalang-alang ng gayong pagtatanghal mula sa Sena sa unang araw nito. Tumingin si Celine kay Jasper at inaliw siya, nakita kung gaano kaseryoso at kabagsik ang itsura ng lalaki. Bagamat palagi niyang banibiro si Jasper, nakita rin ni Celine kung gaano kahirap ang ginawa ni Jasper para itaas ang presyo ng share ni Sena. Sa ganoong sandali, wala siyang pusong magbiro tungkol sa ganoong bagay kay Jasper. Sa gulat niya, ngumiti si Jasper. Don't worry, may plano pa ako. Jack, lumapit ka saglit. Nang marinig si Jasper, mabilis na lumapit si Jack. Ano iyon, Mr. Lane? Masayang tanong ni Jack. Bilang manager ni Sena, nakatanggap si Jack ng mga dibidendo ng kumpanya, at kung mas mataas ang presyo ng share ni Sena, mas mataas ang kanyang net worth. Hindi lang siya ang natuwa dito, dahil lahat ng senior executives ni Sena ay ganoon din. Ang lahat ay nasa magandang kalooban at ang kanilang mga mata ay puno ng paggalang nang tumingin sila kay Jasper. Ang lalaking ito ay tumaas ang kanilang net worth mula sa milyon-milyon hanggang 10-10 milyon sa isang araw. Lalo na si Jack, na ang net worth ay nasa daan-daang milyong marka salamat sa pagtaas ng mga presyo ng pagbabahagi.
Magkano ang cash sa mga account ng kumpanya? Tanong ni Jasper. Agad na sumagot si Jack, higit sa 360 milyong summer dollars. Ipalabas sa kumpanya ang isang pahayag na nagsasabi na ang kumpanya ay isinasaalang-alang ang muling pagbili ng mga pagbabahagi nito upang matiyak ang mga interes ng mga kasalukuyang shareholder. Bilin ni Jasper. Nanlaki ang mga mata ni Jack sa hindi makapaniwala nang marinig niya si Jasper. Sa katunayan, ang kumpanya ay may karapatan na muling bumili ng mga magagamit na pagbabahagi sa merkado. Gayunpaman, ang mga kumpanya ay may kaugaliang gawin lamang ito bilang paghahanda para sa pribatisasyon. Ang pribatisasyon ay mahalagang nangangahulugang muling pagbili ng lahat ng natitirang bahagi mula sa mga namumuhunan at umalis sa merkado. Wala pang kumpanya na muling bumili ng mga share nito sa unang araw na ito ay naging pampubliko. Maaari tayong magdulot ng panik sa merkado kung ito ay mali, Mr. Lane, nagsalita si Jack. Ngumiti si Jasper at itinuro ang electronic display na nakatikip sa buong dingding sa labas ng mga bintana. Tingnan mo kung gaano kabaliw ang mga Amerikanong mamumuhunan na ito. Anong panik ang maaari nating idulot sa merkado? Walang imak, tiningnan ni Jack ang determinadong ekspresyon ni Jasper at tumango. Sige, ako na ang bahala dito. Ngumiti si Jasper. Salamat, ngumisi si Jack. Hindi na kailangan, ginagawa ko lang ang trabaho ko. 10 minuto pagkatapos umalis ni Jack, isa pang malaking pahayag ang inilabas mula kay Sena. Ang mga managerial rank ng Sena ay may mga plano na muling bumili ng 300 milyong summer dollars na halaga ng mga shares upang matiyak ang interes ng mga shareholder nito. Ang balita ay napakabilis na kumalat sa malayo at malawak. Natigilan ang mga namumuhunan at gayon din ang mga organisasyon at mga partidong namumuhunan sa Wall Street. Walang nakakaintindi sa ginagawa ni Jasper. Agad na pinasabog ng mga tawag at mensahe ang telepono ni Jasper. Pinaghandaan ito ng lalaki at direktang pinatay ang kanyang telepono. Ngayon, wala nang makakaugnayan sa kanya.